Ang babae ay iniimbestigahan dahil sa isang krimen. Sa kabila nito, kapansin-pansin ang kanyang kalmadong kilos. May isip bang ang biktimang pinatay ay ang sarili niyang asawa? Ang biyuda ay nakasuot ng magara, masigla ang kilos, at hayagang nagsabing marami na siyang napanood na crime drama kaya nauunawaan niya ang proseso ng pulisya. Ang kakaiba at tila walang emosyon niyang asal, ay lalo pang nagpahinala sa mga pulis na siya ang pangunahing suspect sa pagpatay. Noong gabing iyon, pumunta si An Yeon-soo sa lugar ng trabaho ng kanyang asawa upang sabay silang umuwi. Ngunit pagdating niya roon, nadatnan niya si Lee Gi-dae na nakahandusay sa sarili nitong dugo. Sa mismong pinangyarihan ng krimen, may nakita rin siyang babaeng dumaan, ngunit hindi niya matiyak kung sino ito. Habang iniinteroga si Yeon-soo, hindi niya namamalayang gumuguhit siya ng isang taong may suot na maskara. Nang tanungin kung kilala niya ang taong iginuhit, sinabi niyang hindi niya sinasadya ang pagguhit at wala siyang ideya kung sino yon. Natagpuan din ng pulisya ang isang tuwalya sa lugar ng krimen at kinumpirma ni Yeon-soo na hindi ito kanya. Gayunman, napag-alamang sira ang black box ng kanyang sasakyan noong araw ng krimen. Nais malaman ni Jae-soo, ang investigador ng pulisya, kung may pinaghihinalaan si Yeon-soo. Ibinunyag nito na ang tuwalya ay pagmamay-ari ng kanyang junior na si Ko Se-hun na napag-alaman ding pumunta sa studio ng kanyang asawa upang kumuha ng mga gamit noong araw na yon. Sa isang pahinga habang nagpapatuloy ang interogasyon, napansin ni Jae-soo ang pasa sa pulso ni Yeon-soo na tila marka ng matinding pagkakapisil. Ipinaliwanag ni Yeon-soo na sensitibo ang kanyang balat kaya madalas siyang magkaroon ng ganitong marka. Nanatili si Yeon-soo sa istasyon hanggang gabi at halatang nainip. Balak na sana ng isang matandang pulis na pauwiin siya sapagkat kamakailan lamang ay nawalan siya ng asawa. Ngunit nais ni Jae-soo na hintayin ang pagdating ng isang taong maaaring makalutas sa kakaibang kasong ito. Dumating si Baek Dong-hun, dating senior ni Jae-soo sa istasyon ng pulisya at ngayon ay isang taga-usig na kilala sa kanyang tila baliw ngunit epektibong estilo ng investigasyon. Pinanood niya ang video ng interogasyon at sinuri ang mga larawan mula sa eksena ng krimen. Partikular niyang binigyang pansin ang isang larawan ni Yeon-soo na nakatayong naninigarilyo matapos lumabas sa pinangyarihan ng krimen habang pinapanood ang mga taong nagdadala sa bangkay ng kanyang asawa. May malamig at walang emosyon na ekspresyon sa mukha. Sa puntong iyon, tuluyan nang nanghina si Yeon-soo at nagwala sa loob ng silid interogasyon hanggang sa mapilitan ang pulisya na siya ay palayain. Naging mas interesado si Dong-hun sa babae at agad niyang hiniling na ilipat sa kanya ang kaso. Matapos makakuha ng opisyal na utos mula sa tanggapan ng taga-usig, sinimulan niyang subaybayan si Yeon-soo hanggang sa kanyang tahanan. Habang isinasagawa ang pagsubaybay, biglang tumunog ang telepono ni Dong-hun na hindi sinasadyang nakaalarma kay Yeon-soo sa loob ng bahay. Mabilis siyang nagkunwaring isang karaniwang nagdaraan lamang upang maiwasan ang hinala at maipagpatuloy ang lihim na pagsubaybay. Sinuri rin ni Dong-hun ang social media ni Yeon-soo at natuklasan niyang ibinebenta nito ang mga personal na gamit ng kanyang asawa na tila nais burahin ang alaala ni Lee Gi-dae sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagkamatay ng asawa, nanatiling optimistiko si Yeon-soo. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan at nagturo ng walang bakas ng pagluluksa. Naging modelo siya sa klase ng pagdodrawing, hinihikayat ang mga estudyante na gumuhit gamit ang damdamin sa halip na basta kopyahin ang nakikita. Kahanga-hanga ang mga gawa ng mga estudyante na tila mga profesional na pintor. Ngunit hindi sinasadya, may isang estudyanteng nakaguhit ng madilim na bahagi ng pagkatao ni Yeon-soo. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon, bagay na napansin din ni Dong-hun. Matapos nito, sinuri ni Dong-hun ang mga gamit na naiwan ni Yeon-soo sa silid-aralan at nakakita ng resibo ng kemikal na ginagamit sa printing. Bagamat normal ito para sa isang artist, alam ni Dong-hun na ang parehong kemikal ay ginagamit din upang burahin ang mga baka sa isang crime scene at binili ito ni Yeon-soo sa mismong araw ng krimen. Napagtanto ni Dong-hun na sinusubukan ng umalis ni Yeon-soo, ngunit naharang pa rin siya. Nagkaroon ng maikling engkwentro kung saan nagpakilala si Dong-hun bilang magulang lamang ng isang estudyanteng napunta sa maling klase. Tahimik lamang silang nagdaan sa isa't isa bago bumalik sa istasyon ng pulisya. Samantala, nahuli ng pulisya ang isang bagong suspect, si Ko Se-hun. Wala siyang maibigay na alibi at may mansa ng dugo sa isang frame. Umiiyak niyang ipinaliwanag na nasugatan siya habang nagtatrabaho at aksidenteng nag-iwan ng dugo sa ibang kutsilyo at ang sugat sa kanyang kamay ang nagsilbing ebidensya. Sa karagdagang investigasyon, napag-alaman na may relasyon si Ko Se-hun at si Lee Gi-dae. Inamin ni Se-hun na may damdamin siya sa asawa ni Yeon-soo. Nagkaroon ng ideya si Dong-hun at pinaharap ang dalawang babae. Muling inimbitahan si Yeon-soo sa silid interogasyon upang harapin ang paghingi ng tawad ni Se-hun. Nanatiling malamig si Yeon-soo at walang emosyon habang tinatanong kung para saan ang paghingi ng tawad. Ipinahayag ni Se-hun na hindi niya sinasadyang mahalin ang asawa nito. Ang tanging nais malaman ni Yeon-soo ay kung sinagot ba ni Lee Gi-dae ang damdamin ni Se-hun, ngunit hindi na ito nakasagot. Tinanong din ni Yeon-soo kung bakit walang dumalo sa libing, at nalaman niyang natakot si Se-hun na maituring na suspect dahil siya lamang ang nasa eksena noong gabing iyon. Mapanuksong ipinaalala ni Yeon-soo na suspect pa rin siya hanggang ngayon. Napansin ni Dong-hun na nang dumating siya sa pinangyarihan ng krimen, gumamit ang tunay na salarin ng kemikal upang burahin ang mga bakas. Kakaiba na may dugo pa rin ni Se-hun sa ibang kutsilyo at walang palatandaan ng pagbura na tila sinadya. Dahil dito, ipinadala ni Dong-hun ang karagdagang ebidensya sa forensics. Kinumpirma ng pagsusuri na ibang kutsilyo ang tunay na sandata sa krimen. Dahil dito, dinakip ng pulisya si An Yeon-soo at kinumpiska ang lahat ng kanyang gamit sa paaralan. Dumalaw ang kanyang kaibigan sa selda upang tulungan siyang kumuha ng mahusay na abogado, ngunit tumanggi si Yeon-soo.
Naniniwala siyang hindi niya kailangan ng mamahaling abogado dahil wala siyang kasalanan. Buo ang kanyang paniniwala na malapit na siyang palayain sapagkat wala umanong sapat na ebidensya laban sa kanya. Tulad ng mga pelikulang detective na madalas niyang pinapanood, hanggang sa puntong iyon ay nagbibiro pa rin si Yonso, hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Kalaunan, napagtanto niyang siya na mismo ang tinutukoy bilang pangunahing suspect. Agad siyang dinala sa silid interogasyon upang harapin si Donghon na mahinahong ipinaliwanag ang buong teorya ng kaso. Ipinaliwanag ni Donghon na noong gabing iyon, nagdala si Yonso ng alak para sa kanyang asawa, handa para sa isang romantiko at mainit na gabi. Ngunit sa halip na inaasahan niya, natuklasan niyang si Lee Giday ay nakipagtalik sa ibang babae. Ang panyo at 3 kondom na nakapatong sa mesa ay malinaw na ebidensya ng pagtataksil. Alam din ni Yonso na ang babaeng iyon ay si Kusehon. Hindi na niya kinuwestiyon ang kanyang asawa, sa bugso ng galit, direktang ipinukpok niya ang bote ng alak sa ulo nito. Habang nahihilo si Giday, sinaksak umano siya ni Yonso ng kutsilyo. Matapos tingnan ang asawa ng may matinding sama ng loob at pumikit ito ng tuluyan, ibinuhos umano niya ang kemikal na kinakaing sangkap sa katawan upang burahin ang lahat ng bakas ng krimen. Upang makatiyak, itinago umano ni Yonso ang tunay na sandata sa aparador at kumuha ng ibang kutsilyo na ginamit lamang upang ituro ang lahat ng kasalanan sa kabit ng kanyang asawa. Hindi niya inakala na ang hakbang na ito ang magiging pinakamalaking butas na maglalantad ng katotohanan. Hindi na binigyan ni Donghon ng pagkakataong magpaliwanag si Yonso at direkta niyang inilabas ang natagpuang sandata. Wala na itong fingerprint o dugo dahil nabura na ng kemikal, ngunit ang maliliit na piraso ng bakal na natagpuan sa katawan ng biktima ay hindi tugma sa kutsilyong iyon. Samantala, sabay-sabay na nagpadala ng petisyon ang mga estudyante ni Yonso sa istasyon ng pulisya. Ipinahayag nilang isa siyang mabait na guro na kahit langgam ay hindi kayang saktan, kaya imposible raw na siya ang pumatay sa sariling asawa. Hiniling nilang palayain siya ng pulisya. Sa kabila ng magandang imaheng ito, natagpuan ni Donghon ang isang lumang file mula noong nasa orphanage pa si Yonso. Sa dokumentong iyon, makikita na itinulak niya ang isang kaibigan dahil nakita niya itong nakangiti sa isang larawan. Ipinaliwanag ni Yonso noon na ang ngiti nito ay tila katawa-tawa, isang palatandaan ng baluktot na pag-iisip na umusbong pa mula sa kanyang pagkabata, ganap na kabaliktaran ng imahe niyang kilala ng lahat sa kasalukuyan. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Yonso? Iniwan ni Donghon ang tanong na iyon na walang sagot. Habang umaasang masasagot ang tanong sa susunod nilang pagkikita, unti-unting nililibing ng bilangguan ang buhay ng babae. Ang krimen ng pagpatay sa asawa ay maaaring magdala ng sentensyang hanggang 20 taon. Hindi pa rin lubos na matanggap ni Yonso ang kanyang sitwasyon. May tatoo pa rin siya ng pamilya sa kanyang likod, patunay sa kanyang paniniwala na mahal niya ang kanyang pamilya at hindi siya maaaring pumatay ng asawa. Gabi-gabi siyang nakahiga at tahimik na umiiyak, hindi nangangahas humikbi dahil sa banta ng mga kapwa bilanggo. Samantala, itinuring na tapos na ni Donghon ang kaso at pinuri siya ng punong taga-usig. Gayunman, pinaalalahanan din siya na bilang isang taga-usig, hindi na niya kailangang personal na manghuli ng mga suspect gaya ng ginagawa niya noong pulis pa siya. Ang tungkulin niya ngayon ay halos umupo at maghintay na magsampa ng kaso ang iba bago ito dalhin sa procuratorate upang umusad ang kanyang promosyon. Umiti lamang si Donghon at nagpasalamat sa paalala. Ngunit may isa pang kahilingang inilapit sa kanya ang punong taga-usig, ang gawing malaking issue ang kaso ni Yonso upang pagtakpan ang isang kasong pandaraya na sangkot ang maraming matataas na opisyal. Ayaw nilang mapahiya, kaya kailangan nila ng mas malaking eskandalo upang ilihis ang atensyon ng publiko. Dahil hahatulan din naman si Yonso, walang mawawalang dangal sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kaso. Maging ang pribadong video ni Yonso at ng kanyang asawa ay ipinalabas sa telebisyon. Kilala ang mag-asawa sa pagre-record ng kanilang pang-araw-araw na buhay, pati na ang mga intimate na sandali. Sa isang video, nang hindi pumayag si Giday sa isang kahilingan, nanginig si Yonso at pabirong nagsabing mas mabuti pang mamatay na lang siya. Ngayon, ang biro niyang iyon ay ginamit na ebidensya laban sa kanya. Isa-isang tumalikod ang lahat, pati ang mga dating nagmamahal at humahanga kay Yonso. Hindi lamang siya inatake online, may mga taong pumunta pa sa kanyang bahay upang manira, na tila nakalimutan na may anak siyang babae na walang kinalaman sa nangyayari. Para sa kanila, isa lamang itong palabas na kinagigiliwan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam si Yonso ng matinding sakit at pagkalito. Hindi pa rin niya maunawaan kung bakit siya nakulong. Patuloy siyang pinahihirapan ng tanong kung sino ang naglabas ng mga video. Samantala, nananatiling malamig si Donghon na unti-unting nagiging huwarang taga-usig na tila binubulag ng kapangyarihan. Dumaan sa isip ni Yonso ang magpakamatay, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang abogado na si Jang Junggu na may anak siyang naghihintay sa kanya sa bahay. Bumalik sa kanyang alaala ang araw ng krimen. Maingat nilang pinlano ng kanyang asawa ang isang romantiko at mainit na date night. Narinig niya ang boses ni Kusehon sa telepono ng asawa, ngunit pinili niyang maniwala na wala itong masamang ibig sabihin. Bumili siya ng alak, nagmaneho patungo sa veranda, at hinubad ang panloob upang magsimula agad ang gabi. Ngunit may isang detalye na hindi niya napansin noon, isang itim na anino ang lumabas mula sa silid, ang mismong taong nasa kanyang iginuhit na larawan. Hindi niya ito binigyang pansin. Nang mapansing nawawala ang kanyang asawa, nagulat siya at nabitawan ang bote ng alak. Halos tama ang teorya ni Donghon tungkol sa krimen, ngunit may dalawang malaking pagkakamali. Una, ang boteng ginamit sa pananakit ay inihanda na ng salarin para sa date, hindi ang boteng dala ni Yonso.
Ikalawa, hindi naisip ni Dong Hwan na may ikatlong taong naroon sa eksena, at si Yeon-soo ay dumating lamang matapos ang krimen. Dahil sa dalawang pagkakamaling ito, siya ang napagbintangang salarin at tuluyang nasira ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, isang babae ang nakasubaybay sa balita ng kaso ni Yeon-soo. Sa kanyang isipan, unti-unting nabuo ang isang plano. Ngumiti si Moyon ng may misteryosong intensyon. Matapos ang insidente ng mag-asawa, hindi siya agad umalis sa lugar. Sadyang nanatili siya at tahimik na pinanood ang pag-usad ng paglilitis ni Yeon-soo. Dinala ng pulisya si Yeon-soo sa printing shop at pinilit siyang muling isadula ang krimen ayon sa kanilang instruksyon. Wala silang magawa dahil mahina siya at hindi sila maaaring gumamit ng puwersa. Nagsimulang magduda ang ilan, talaga bang ang mahinang babaeng iyon ang pumatay sa kanyang asawa. Tumayo si Baek Dong-hwan, may bahagyang ngiti ng paghamak sa labi. Sa harap ng kamera, biglang humarap si Yeon-soo at buong lakas na ipinahayag na hindi niya pinatay ang kanyang asawa, humihingi ng tulong hindi lamang sa pulisya kundi sa lahat ng nanonood. Nakiusap siya na tulungan siyang malaman ang katotohanan. Matapos mapanood ang video, galit na nagbabala ang hukom na kung hindi aamin si Yeon-soo sa kasalanan, hahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong at hindi na niya makikita ang kanyang anak. Gayunman, nagpilit pa rin siyang umapela. Para kay Yeon-soo, mas mabuti na yon kaysa lumaki ang kanyang anak na naniniwalang pinatay ng sarili niyang ina ang tunay na ama, si Lee Gi-dae, at kamuhian siya habambuhay. Hiniling niya sa hukom na muling imbestigahan ang kaso upang linisin ang kanyang pangalan, kaya pansamantalang ipinatigil ng hukom ang paglilitis. Sa parehong oras, nakatanggap ng ulat ang pulisya at agad na nagpadala ng team sa bahay ng matandang mag-asawa. Hindi nanlaban si Moyon at kusa siyang sumuko sa mga pulis. Sa interrogation, inamin niya ang krimen. Napag-alaman ng pulisya na ang matandang mag-asawa ang mga boss ni Moyon at madalas siyang hinaharas sa trabaho. Araw iyon ng anibersaryo ng kasal ng mag-asawa at bagamat wala siyang kinalaman sa selebrasyon, pinilit siyang pumunta sa bahay bilang tagapagsilbi. Dahil sa matinding galit, nagdala siya ng lason at inilagay iyon sa pagkain ng matandang mag-asawa. Bukod sa bote ng lason na natagpuan sa kanyang bag, may narecover din ang pulisya na isang maliit na kutsilyo. Lumitaw ang tanong kung bahagi ba yon ng planong pagpatay, ngunit malamig itong itinanggi ni Moyon. Ipinaliwanag niyang ang kutsilyo ay para lamang sa sariling depensa dahil pakiramdam niya ay puno ng panganib ang mundo. Gayunman, hindi lamang iyon ang natuklasan. Hiniling ni Detective Jisoo na kunan ng fingerprint si Moyon, ngunit baluktot at halos hindi mabasa ang mga ito. Ipinaliwanag ni Moyon na simula nang ma-expose siya sa kemikal sa trabaho, nakasanayan na niyang balatan ang dulo ng kanyang mga daliri. Hindi malinaw kung sapat ba ang paliwanag na yon. Sa gitna ng tensyon, humiling pa si Moyon ng isang tasa ng kape. Dahil sa kanyang walang inat at tila mapanuyang kilos, labis na nagalit ang isang pulis at pinayuhan siyang lumabas muna bago patuluyang mawalan ng kontrol. Para sa ilan, baliw siya at nararapat agad ikulong ang ganitong klaseng tao. Ngunit kakaiba ang sitwasyon, ang umamin ay patuloy pang iniimbestigahan, samantalang ang hindi umaamin ay mabilis na hinahatulan. Tinawag pa ang isang psychologist upang suriin ang kalagayan ng isip ni Moyon, ngunit ikinagulat ng lahat na malinaw niyang naintindihan ang proseso. Sinabi niya sa doktor at sa pulisya na huwag nang mag-aksaya ng oras dahil isa siyang normal na tao. Upang umano'y maprotektahan si Moyon, nagpa siya ang pulisya na ikulong muna siya. Bago siya isakay sa sasakyan, tinanong siya ng isang reporter kung ano ang magiging pakiramdam ng anak ng biktima kapag nalaman nitong ipinagtanggol siya ng mga magulang nito. Walang pag-aalinlangan niyang sinagot na dapat pa nga itong magpasalamat sa kanya dahil tinulungan niyang makatakas ang bata mula sa sarili niyang ina. Nabigla ang lahat sa pahayag na yon. Hindi nagtagal, ang mga taong iyon mismo ang bumisita kay Yeon-soo sa kulungan. Ipinaalam nila sa kanya na kailangan nilang kunin ang kanyang anak mula sa orphanage. Nalaman na raw ng anak ng kanyang kaibigan na si Yeon-soo ang pumatay sa kanyang asawa, kaya ayaw na nitong tumira kasama ang anak ng isang mamamatay tao. Humingi ng tawad ang kaibigan ni Yeon-soo at ipinaliwanag na kailangan din niyang isipin ang kinabukasan ng sariling anak. Kahit alam niyang inosente si Yeon-soo at hindi nito pinatay si Lee Gi-dae, wala na raw ibang naniniwala. Pagbalik ni Yeon-soo sa selda, naupo siya sa isang sulok at tahimik na umiyak. Ang kanyang ate ay nasa banyo at natakot sa narinig niyang iyak. Sinisi niya si Yeon-soo, tinawag pa itong stalker, at sinabing hindi raw siya mapapatawad ng anak. Hindi na nakatiis si Yeon-soo at nakiusap na tumahimik na ito. Sa gitna ng tensyon, ginawa ng matandang babae ang isang kilos na ikinagulat ng lahat, hindi upang saktan ang iba, kundi upang iuntog ang sariling ulo sa pader. Agad na tumawag ng tulong ang bantay at dinala si Yeon-soo sa emergency room. Habang dinadala siya, hindi sinasadyang napadaan sila sa lugar ni Moyon, nakakakulong lamang noong araw na yon. Nakilala ni Moyon si Yeon-soo bilang babaeng nakita niya sa telebisyon. Sa emergency room, ginamitan ng doktor ng gauze ang sugat sa ulo ni Yeon-soo at mariing pinaalalahanan na kung may mangyari sa kanya sa loob ng bilangguan, may iwan mag-isa ang kanyang anak sa labas. 5 taong gulang pa lamang ang bata at walang kasiguruhan kung saan hahantong ang buhay nito. Pinayuhan siyang isipin ang kanyang anak sa bawat desisyong gagawin niya. Nakapikit lamang si Yeon-soo at hindi sumagot. Napansin ng warden na tila napapasobra na ang sinasabi ng doktor at nais na siyang ilayo, ngunit iginiit ng doktor na kailangan pa si Yeon-soo sa obserbasyon at binalaan siyang huwag lalampas sa hangganan. Samantala, dinala naman si Moyon sa kanyang selda. Hindi siya nagpakilala at agad na umupo sa hapagkainan, bagay na ikinainis ng isang matandang babaeng naroon. Pinaalalahanan siya nito na sa lugar na yon, kailangang magpakilala at sabihin ang pangalan at krimen.
Walang emosyon niyang ipinaalam na naroon siya dahil sa pagpatay ng tao. Naging sarkastiko ang matanda at pinagtawanan ang kanyang payat na pangangatawan na para bang wala itong kakayahang pumatay. Ngunit malamig na ipinaliwanag ni Moyon na sa silid na iyon ay may sapat na mga tableta na kapag pinaghalo ay magiging nakamamatay na lason. Kahit wala siyang lakas na pisikal, kaya pa rin niyang ipadala ang mga ito sa kamatayan. Ang banta ay nagdulot ng takot, ngunit may isang bilanggo, si Ate Dai, ang sumugod sa kanya, hinila ang kanyang buhok at sinampal siya. Hindi lumaban si Moyon at tahimik na nagtiis, hinamon pa siyang saktan siya kung kaya. Biglang nakakuha si Moyon ng isang kahoy na patpat, binali ito, at walang pag-atubiling hinampas si Dai sa lig, isang kritikal na ugat na maaaring ikamatay bago pa makarating sa ospital. Ipinakita niya ang kaalaman sa eksaktong paraan ng pagpatay, na lalong nagpanindig ng balahibo sa mga nakasaksi. Sa sandaling iyon, wala nang makapagsasabing hindi siya isang mamamatay tao. May agad na nagpindot ng alarma at dinala si Moyon sa isolation cell. Doon, bigla siyang nagpakita ng takot at humiling na ilipat ng kwarto dahil may sapot daw ng gagamba at mayroon siyang phobia sa mga ito. Pinagbigyan siya ng mga gwardiya at inilipat sa panibagong isolation cell na katabi ng silid ni Yonso. Hindi pala totoo ang kanyang takot, iyon ang tunay niyang pakay. Sa pamamagitan ng maliit na butas sa pader, kinausap ni Moyon si Yonso at tahimik na ipinahiwatig na alam niyang gusto nitong makalaya. Salamat sa nakita niya si Moyon sa telebisyon, nagmamakaawa at kalmado sa gitna ng ingay ng kaso. Doon niya unti-unting naunawaan ang sitwasyon nito at naniwalang may paraan upang siya ay makalaya. Ibinunyag ni Moyon ang kanyang plano, papalit siya kay Yonso at aamin sa krimen. Para sa kanya, hindi mahalaga kung may isa pang taong mamamatay. Kapalit ng kalayaang iyon, may isang bagay siyang hihingin kay Yonso. Mabilis silang nagkasundo. Makalipas ang isang linggo, pinalaya si Yonso, habang si Moyon ay nanatiling tahimik sa kabilang selda. Isang gabi, bigla na lamang kumanta si Moyon ng masaya. Kinabahan ng bantay dahil mag-isa lang niyang binabantayan ang buong pasilidad. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ibinalik si Yonso sa selda at hindi na siya ginulo ng matandang preso. Sa halip, maayos pa siyang inanyayahang kumain, ngunit mas pinili ni Yonso na magbasa ng dyaryo. Gusto niyang malaman ang detalye ng kaso ni Moyon na inilalarawan bilang may kakaibang personalidad, pumapatay kapag nakakaramdam ng panganib, laging may dalang maliit na kutsilyo at lason, at hindi man lang nag-aabala na itago ang mga bakas ng krimen. Noong una, inakala ni Yonso na baliw si Moyon nang ialok nito ang pakikipagtulungan, ngunit habang tumatagal, nakita niyang tila may sapat itong dahilan upang akuin ang pagdurusa kapalit ng kanyang kalayaan. Sa sandaling iyon, dumating ang masamang balita, umatras ang kanyang abogado na si Junggu sa kaso. Kapag hindi siya nakahanap ng kapalit, tiyak na tatanggihan ang kanyang apela. Gayunman, hindi na ito inintindi ni Yonso. Hiniling niya sa gwardiya na tulungan siyang makakuha ng pampublikong abogado dahil may malinaw ng plano si Moyon. Iminungkahi niya sa abogado na humiling ng paglilitis na may hurado. Alam ng lahat na ang hurado ay lumilitaw lamang kapag may gustong patunayan ang akusado, at alam din ng abogado na bihasa si Moyon sa batas. Dahil matatapos sa loob lamang ng isang araw ang ganitong uri ng paglilitis, at hindi na kailangan ng maraming pagharap, pumayag ang abogado. Sa totoo lang, ayaw rin itong makipag-ugnayan ng madalas sa isang taong itinuturing na baliw. Maraming mata ang nakatutok sa kaso. Para sa ilan, ang motibo ni Moyon ay paghahanap ng simpatsya, para sa iba, isa lamang siyang baliw na uhaw sa pansin. Sa araw ng paglilitis, dinala siya upang maligo at ihanda ang sarili. Walang bakas ng pisikal na pang-aabuso sa kanyang katawan, ngunit malinaw na wasak ang kanyang pagkatao dahil sa masakit na mga alaala. Bago pa man magsimula ang pagdinig, nagkagulo na ang paligid. Nagsiksikan ang mga reporter upang masilayan ang reaksyon ni Moyon. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha sa harap ng mga paratang. Ang kanyang abogado na si Yeong-in ay abalang-abala sa cellphone at halos hindi man lang tumingin sa hurado. Pinaalalahanan ng hukom na ang paglilitis ay hindi upang husgahan kung siya'y nagkasala o inosente, kundi upang magtakda ng tamang hatol. Sa hindi inaasahang pangyayari, tumayo si Moyon at nagbigay ng sariling salaysay sa harap ng hurado. Hindi siya humingi ng awa, sa halip direkta niyang inamin ang pagpatay. Lalo pang naguluhan ang lahat ng tanungin siya ng hukom kung sigurado siya sa kanyang pahayag dahil bawal magsinungaling sa korte. Kinumpirma ni Moyon na siya ang pumatay kay Giday, asawa ni Yonso. Parang langgam na nagkagulo ang buong silid. Nag-uunahan ang mga reporter na makapag-ulat at mabilis kumalat ang balita tungkol sa dalawang krimen. Sa loob-loob, napangiti si Yonso, ngunit may bumabagabag pa ring tanong sa kanya, bakit may estrangherong handang akuin ang kasalanan para sa kanya. Sa gitna ng ulan, nakita ni Yonso si Moyon na nakasuot ng kapote, parang isang itim na anino. Siya rin ang nakita niya noong gabi ng krimen. Habang tinatahak ni Moyon ang ulan, malinaw ang mensahe, oras na upang tuparin ang kanilang napagkasunduan. Ngayon, ang mga sangkot na lamang ay ang piskalya at ang pulisya. Binago ng mga reporter ang tono ng balita, pinuna ang labis na investigasyon kay Yonso, isang babaeng nawala ng asawa. Mabilis na nakiisa ang publiko sa kanya at hiniling sa piskalya ang paliwanag. Tinawag ng hepe ang dalawang piskal na humahawak sa kaso ni Yonso at Moyon. Inilahad na pinilit ng mga ito ang biyuda na umamin at hinatulan ang isang tao nang walang sapat na ebidensya. Binalaan niya si Donghwan at si Jin Young-in na kung hindi malulutas ang kaso, pareho silang magbibitiw. Hiniling ng punong tagausig kay Donghwan na manatili, habang si Jin Young-in ay pansamantalang pinahinto. Tinanong niya si Donghwan tungkol sa biglaang pag-amin ni Moyon. Para sa kanya, isa lamang itong dula at posibleng may sabuatan sina Yonso at Moyon.
Nangako si Dong Hon na imbestigahan ito at magbibigay ng paliwanag. Kinabukasan, inilabas si Yeon Soo at Muyon patungo sa Inspection Institute. Patuloy na ginagamit ni Muyon ang pagkamatay ng asawa upang inisin si Yeon Soo, binabanggit na hindi naman talaga dapat mamatay si Giday at tila minamaliit ang nangyari. Pinagsabihan siya ng bantay na tumahimik, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Bigla na lamang sinugod ni Yeon Soo si Muyon at kinagat ang leg nito. Kung hindi agad nakialam ang bantay at ang pulis na si Jisoo, malubhasa na ang naging pinsala. Lahat ng ito ay naitala at isinama ng piskalya bilang ebidensya. Paulit-ulit na pinanood ni Dong Hon ang video, ngunit wala siyang makitang kakaiba. Sa silid ng interogasyon, nais niyang kausapin si Muyon. Tinanong muna niya kung kailangan nito ng abogado, ngunit sinabi ni Muyon na umatras ang abogado dahil sa takot at sapat na ang kanyang mga sinabi sa korte. Handa siyang sagutin ang lahat ng tanong. Doon nakumpirma ni Dong Hon na may baluktot nga ang pag-isip ni Muyon. Samantala, nanginginig ang taga-usig habang iniinteroga si Yeon Soo. Natuto na siya sa nakaraan at humiling ng abogado, kung wala, tumanggi siyang magsalita. Napilitan ang taga-usig na humingi ng tulong sa punong taga-usig. Nais nitong ibalik ang kaso kay Jin Young-in, ngunit hindi na ito mapagkakatiwalaan. Nang lapitan si Dong Hon, tumanggi siya. Sa pagkakataong iyon, pinili ni Dong Hon na maupo at maghintay. Pagkaraan, bumalik si Dong Hon sa interogasyon ni Muyon at hiniling na isalaysay nito ang krimen. Malakas ang ulan noong gabing iyon. Gusto lamang ni Muyon na makahanap ng masisilungan sa ulan. Hindi niya sinasadyang mapadpad sa studio ng asawa ni Yeon Soo. Akala niya ay walang tao roon, ngunit nang buksan niya ang pinto, nadatnan niyang naghahanda si Giday ng isang party para kay Yeon Soo. Walang pag-aatubili, dinampot ni Muyon ang isang bote ng alak sa mesa at inihampas iyon sa ulo ng lalaki. May dala siyang maliit na kutsilyo, ngunit nang makita niya ang mas malaking kutsilyo sa loob ng kabinet, iyon ang ginamit niya upang saksakin si Giday. Pagkatapos, kinuha niya ang bote ng cleaning agent at nilinis ang pinangyarihan, saka itinago ang ginamit na sandata sa kabinet. Kumuha pa siya ng isa pang kutsilyo upang gamitin sa biktima. May naramdaman siyang paparating, kaya mabilis siyang umalis sa lugar. Paglabas niya, napansin niyang may kotse na nakaparada sa harap ng studio. May balak sana siyang patayin ang posibleng saksi, ngunit nag-alinlangan siya, iniisip na baka isang malaking lalaki ang nasa loob ng sasakyan. Dahil madilim at nakatakip ang kanyang mukha, inisip niyang malamang ay hindi siya nakilala. Nagpa siya si Muyon na tumakas. Bagamat tugma ang kanyang salaysay sa halos lahat ng detalye, hindi nagulat si Dong Hon dahil ang karamihan sa mga impormasyong iyon ay naihayag na sa publiko matapos muling buuin ng pulisya ang eksena ng krimen. Gayunman, may binanggit si Muyon na mga detalyeng hindi pa inilalabas ng procuratorate, ang totoo sa lig ni Lee Giday na may kaugnayan sa asawa at anak nito, at iba pang personal na detalye tungkol sa biktima. Naging emosyonal siya habang nagsasalaysay. Bukod dito, nagawa pa niyang iguhit ng eksakto ang bawat sulok at ayos ng silid. Dito nagsimulang mag-alinlangan si Dong Hon. Bumalik siya sa punong taga-usig upang iulat ang kanyang mga obserbasyon, ngunit agad sinabi nito na mali ang direksyong tinatahak ng investigasyon. Sa kabila nito, hindi pa rin maalis kay Dong Hon ang pakiramdam na may hindi tama. 5 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang kaso, at para sa kanya, imposibleng maalala ng isang karaniwang tao ang ganoong karaming detalye. Ipinaliwanag ng punong taga-usig na may mga taong may baluktot na pag-iisip na ginagawang libangan ang pananakit ng iba, at kadalasan ay malinaw nilang natatandaan ang bawat biktima. Hindi naniwala si Dong Hon na ganoon si Muyon, para sa kanya, tila kabisado lamang nito ang buong pangyayari. Bukod pa roon, hindi man lang binanggit ni Muyon ang kanyang motibo sa pagpatay. Para kay Dong Hon, may kulang. Gayunman, hinala ng punong taga-usig na maaaring si Yeon Soo mismo ang may kinalaman, kaya nagpa siya itong tanungin muli si Muyon. Sa panahong iyon, nakatanggap ang tanggapan ng impormasyon na may yugto kung kailan sina Yeon Soo at Muyon ay nasa magkatabing selda. Lalong tumibay ang hinala ni Dong Hon. Hiniling niya sa punong taga-usig ang search warrant. Kinabukasan, nagtungo ang mga taga-usig sa detention center. Hiniling ni Dong Hon sa warden na dalhin siya sa dating selda ni Yeon Soo. Ang selda ni Muyon ay nasa tabi lamang at inilabas muna siya. May bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Sinuri ni Dong Hon kung posible bang makarinig ng tunog sa pagitan ng dalawang selda. Ipinaliwanag ng gwardiya na kung may gustong iparinig, kailangan itong magsalita ng malakas, at dahil may 24 oras na pagbabantay, imposibleng hindi ito mapansin. Dagdag pa, detalyado at mahaba ang schedule ng inspeksyon, tuwing 30 minuto ay may ronda, at wala silang napansing kakaibang kilos kina Yeon Soo at Muyon. Hindi pa rin kumbinsido si Dong Hon. Alam niyang kung may tunog na lalampas sa pagitan ng mga selda, maririnig din yon sa labas. Habang paalis na ang mga taga-usig, may isang bilanggo ang biglang nagsabi na sa kanyang selda, naririnig niya ang pag-ihi ng bilanggo sa kabilang silid. Kinumpirma rin ito ng bilanggo roon. Nang humiga si Dong Hon na dikit ang taina sa pader, napatunayan niyang kahit ang bulong mula sa kabilang selda ay malinaw na maririnig. Mabilis niyang natuklasan ang dahilan, may mansa o manipis na bahagi sa dingding. Agad siyang bumalik sa selda ni Muyon at nalaman nang inunguya nito ang kanin upang takpan ang bahaging iyon ng pader. Parang nabunutan ng tinik si Dong Hon. Agad niyang ipinahahalughog ang selda ni Yeon Soo at nais pa niyang suriin mismo ang katawan nito. Tumutol ang gwardiya, sinasabing paglabag iyon sa karapatang pantao, ngunit hindi inaasahan, pumayag si Yeon Soo na suriin ang kanyang katawan. Gayunpaman, nanatili ang hinala ni Dong Hon na maaaring may ibang bilanggo pang tumulong, kaya pinalawak ang inspeksyon. Lahat ng kasamang bilanggo sa selda ay isinailalim sa paghahalughog.
Galit na galit ang warden sa mga bilanggo at nagbanta na kung walang makikitang ebidensya si Donghon, ire-report ang insidente sa korte bilang patunay ng sapilitang investigasyon. Dinala ang mga bilanggo sa isang silid at hinubaran, pinahubad pa maging ang kanilang panloob. Nagngingit-ngit sa galit si Walson at kung may pagkakataon lamang, handa niyang isubsob ang galit kay Donghon. Ngunit sa kabila ng lahat wala pa ring nahanap. May halong pangungutya, tinanong ng isa kung bilang taga-usig ba ay itinuturing ni Donghon na hindi tao ang iba. Para kay Donghon, ang lahat ng kriminal ay hindi tao. Mahina niyang ibinulong kay Yeonso kung kaya ba nito. Sa sandaling iyon, naalala ni Yeonso ang sinabi ni Moyun noon, kung makikita niya ang pumatay sa kanyang asawa, ano ang gagawin niya rito. Naalala rin niya ang utos na kailangan niyang kagatin na walang pag-aalinlangan. Hindi niya inasahan na gugustuhin ni Moyun na gawin din niya yon bilang patunay na pumayag siya sa kanilang kasunduan, dahilan upang mangyari ang insidente ng biglaang pagkagat niya kay Moyun sa sasakyan. Pagbalik sa kasalukuyan, matapos umalis ang mga taga-usig, narinig si Walson na nagmumura sa tabi ng pool. Nanginginig si Yeonso habang humihingi ng paumanhin sa lahat dahil nadamay sila sa gulo. Ngunit nang malinaw na mapatunayan na wala siyang kasalanan, nakadama ng simpatya ang mga bilanggo sa kanyang sitwasyon. Ang sisi ay ibinuhos sa mga taga-usig na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Nang gabing iyon, muling nirepaso ni Baek Donghon ang buong pangyayari. Naalala niya ang araw na inilipat si Moyun sa bilangguan at kung paanong agad nitong binigyang pansin si Lee Giday sa mga tanong at sa kahilingan nitong palitan ang selda. Doon niya tuluyang nakumpirma na may sabuatan sina Moyun at An Yeonso. Bigla siyang nakatanggap ng balita na kumuha na si Yeonso ng abogado. Dahil malaking kaso ito, maraming kilalang abogado ang nagpakita ng interes, ngunit pinili niya ang hindi kilalang si Jungyu. Nang dumalaw ang abogado sa bilangguan, ipinaliwanag na ang dahilan ng pagpili ni Yeonso ay dahil sa payo ni Moyun, ang mga ambisyosong abogado ay gagamit ng malaking kaso upang sumikat, kaya gagawin nila ang lahat upang ipanalo ito. Hindi ito ikinagulat ni Donghon. Nang makita ni Junggu si Yeonso na nakaposas, binanggit niya ang batas ng rehabilitasyon na nagsasaad na hindi dapat posasan ang mga bilanggo habang naglalakad sa loob ng bilangguan. Kahit may espesyal na utos ang taga-usig, hindi ito pinayagan, kaya napilitan ang mga gwardiya na alisin ang mga posas ni Yeonso. Mabilis ding nakakuha ng simpatya ang kanyang abogado na si Junggu. Matapos iyon, dumiretso si Yeonso sa punto at tinanong kung posible ba siyang makapagpiyansa habang patuloy pang iniimbestigahan ng piskalya ang kaso. Alam Junggu na ang tunay na hangarin ni Yeonso ay makasama ang kanyang anak, ngunit mahirap itong makamit dahil hindi madaling aminin ng korte ang sarili nilang pagkakamali. Kung tatanggihan ang kahilingan, lalo lamang titindi ang laban sa paglilitis. Gayunpaman, nagpumilit si Yeonso na magsumite ng aplikasyon at pumayag ang abogado na tulungan siya basta't ikwento niya ang lahat ng nalalaman niya. Sa Ministry of Facts, buong araw na libre si Junggu. Nanatili siyang nakaupo kasama ni Yeonso hanggang matapos ang oras ng pagbisita, malinaw na ipinapakita ang kanyang pagsisikap para sa kaso. Pagkatapos nito, nagmadali siyang pumunta sa procuratorate dahil isa sa ilalim si Moyun sa lie detector test sa araw na yon. Matapos maikabit ang mga kagamitan, pinaalalahanan ng supervisor sina Donghon at Junggu na manatiling tahimik at huwag pukawin ang emosyon ni Moyun dahil maaaring magbigay ng maling resulta ang makina. Kinumpirma muna ng supervisor ang pangalan at ID ni Moyun saka sinundan ng tanong kung nagkita na ba sila ni Yeonso noon. Sumagot si Moyun na hindi pa. Alam ni Donghon na nagsisinungaling siya, ngunit hindi ito natukoy ng lie detector. Nagsimulang mawala ng pasensya si Donghon. Nagpatuloy ang supervisor at tinanong kung bukod sa matandang mag-asawa at sa asawa ni Yeonso na si Giday, may tinulungan pa bang iba si Moyun. Hindi inaasahan, inamin niyang mayroon, at ang tugong ito ay lumabas na mas malinaw at mas tiyak kaysa noong sinabi niya ang sarili niyang pangalan. Hindi na napigilan ni Donghon at bigla niyang inagaw ang mikropono ng supervisor. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit pinatay ang asawa ni Yeonso. Sandaling nag-atubili si Moyun bago malamig na sumagot. Dahil sa tanong na yon, tuluyang nagulo ang chart ng lie detector at hindi na ito masubaybayan ng supervisor, lalo na't dumami na ang mga taong nasa loob ng silid. Dahil lumampas na sa limitasyon ang sitwasyon, iniwan ng supervisor ang lugar. Pagkatapos nito, si Junggu naman ang humarap kay Donghon at tinanong kung bakit patuloy pang naghahasik ng gulo ang piskalya sa halip na ituon ang pansin sa biktima. Ipinunto niya kung mas mahalaga pa ba ang motibo kaysa sa buhay ng isang tao at sa kalagayan ng pamilya nito. Ibinigay ni Junggu ang nilalaman ng interogasyon sa mga mamamahayag upang ilantad ang tunay na mukha ng mga taga-usig na para sa kanila, trabaho lamang ang mahalaga at hindi ang tao. Nadagdag pa rito ang paglalantad sa ginawang pisikal na inspeksyon ni Donghon sa mga bilanggo na lalo pang sumira sa imahe ng piskalya sa mata ng publiko. Hiniling ng kampo ni Yeonso ang kanyang paglaya sa piyansa. Pinukaw nito ang awa ng publiko dahil may anak na babae si Yeonso na kamamatay lamang ng ama. Ngayon, ang ina naman ay maling nakakulong at walang mag-aalaga sa bata. Mabilis na kumalat ang tanong sa publiko kung sino ang gugustuhing mapunta sa ganoong sitwasyon. Sabay-sabay na nagprotesta ang mga netizen at nanawagan sa korte at sa piskalya na payagan si Yeonso na makabalik sa kanyang anak. Nang marinig ng punong taga-usig ang balita, agad niyang tinawagan si Donghon, ngunit tumanggi itong sumuko at tuluyang binasag ang telepono. Gayunpaman, malinaw na usapin na lamang ng oras ang pagpayag sa piyansa ni Yeonso. Sa araw na lumabas siya ng bilangguan, agad siyang pinaligiran ng mga reporter na gustong malaman ang kanyang nararamdaman, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita at nakatayo lamang siya roon hanggang sa biglang dumating si Junggu kasama ang anak ni Yeonso.
Agad siyang isinakay sa kotse at mahigpit na niyakap ang bata. Bagamat pansamantala siyang pinalaya, malinaw kay Yeon-soo na ito ay bahagi ng kasunduan. Nais ni Moon na tulungan siya ni Yeon-soo sa pagpatay ng isang tao. Wala namang sapat na kumpiyansa si Yeon-soo na magagawa niya yon. Dahil sa matinding pressure ng publiko, napilitan ang opisina ng piskal na magdaos ng press conference. Inihayag ng punong taga-usig na ang pansamantalang paglaya ni Yeon-soo ay hindi pag-amin ng pagkakamali ng piskalya, kundi isang makataong hakbang. Ipinahayag niyang nais lamang nilang makasama ng anak ni Yeon-soo ang kanyang ina habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinaalala rin na si Yeon-soo ay isa pa ring bilanggo na nahatulan ng habambuhay na sentensya sa nakaraang paglilitis, kaya nilagyan siya ng electronic ankle monitor. Binigyang diin na kung mapapatunayang siya nga ang pumatay sa kanyang asawa, hindi na siya kailanman makakalaya. Bago matapos ang press conference, may isang reporter ang nagtanong kung paano haharapin ng opisina ang kaso ni Dong-hon. Lumabas na dating pulis si Dong-hon at marami ang naghihinalang ginamit niya ang dating marahas na pamamaraan sa investigasyon kay Yeon-soo. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ng punong taga-usig at sinabing sinunod niya ang tamang proseso at hindi lumabag sa anumang patakaran. Upang mapanatili ang dignidad ng tanggapan, nagsumite si Dong-hon ng kanyang pagbibitiw. Gayunman, iminungkahi ng punong taga-usig na pansamantala siyang ilipat sa unit na humahawak sa krimen laban sa kababaihan at mga bata, at hinikayat siyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-imbestiga sa halip na iwasan ang responsibilidad. Sa huli, binawi ni Dong-hon ang kanyang pagbibitiw at nangakong hindi bibigyan ang tiwala sa kanya. Samantala, inihatid ni Junggu pauwi si Yeon-soo at ang kanyang anak. Sa harap ng kanilang bahay, may mga mensahe ng suporta at mga regalong iniwan ng mga taong humihingi ng hustisya para kay Yeon-soo, ngunit napansin niyang ang mga ito ay nakapatong sa mga dating mensaheng puno ng paningisi at galit. Mabilis magbago ang isip ng mga tao. Tinulungan sila ni Junggu na mag-ayos sa loob ng bahay, at maya-maya'y umalis din siya dahil may iba pa siyang lakad. Hindi nagtagal, dumating ang isang babaeng opisyal ng bilangguan upang ikabit ang electronic ankle monitor kay Yeon-soo at mag-install ng kamera para sa 24 oras na pagsubaybay. Ipinaliwanag niya na kailangang i-charge ang ankle monitor kada 2 araw at ang kamera ay inilagay sa lugar kung saan madalas makita si Yeon-soo. Binalaan siyang huwag tatanggalin ang mga ito at huwag lalabas ng saklaw ng surveillance nang walang pahintulot, lalo na 1 oras bago umalis. Ipinaalala rin na siya ay akusado pa rin sa kasong pagpatay at hindi maaaring mamuhay ng malaya tulad ng isang ordinaryong tao, lalo na pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Matapos iyon, nagpaalam ang opisyal at umalis. Nagpahayag ang anak ni Yeon-soo na gusto niyang kumain ng black bean noodles at inanyayahan pa si Junggu na sumabay, ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang mga lakad. Nang gabing iyon, dumating ang matalik na kaibigan ni Yeon-soo upang humingi ng tawad, ngunit hindi man lang siya tinignan ni Yeon-soo. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya, ngunit humingi siya ng tawad. Hindi niya inasahan na talagang sinampal ni Yeon-soo ang kaibigan niya sa mukha. Isa lamang itong banayad na pagsaway dahil alam niyang habang wala siya sa bahay, ang kaibigan niya ang tumulong mag-alaga sa kanyang anak at mag-ayos ng bahay na sinira ng mga nanggulo. Nagkaayos sila sa pamamagitan ng alak na binili ng kaibigan, samantalang si Yeon-soo ay may dala namang pulutan. Pagkatapos nito, pinauwi ni Yeon-soo ang kaibigan niya. Pagsapit ng hating gabi, hindi makatulog si Yeon-soo. Paulit-ulit niyang naalala ang kasunduan nila ni Moon, na tutulungan siyang aminin ang pagpatay sa kanyang asawa kapalit ng pagpatay sa isang high school student. Kinuha niya ang charger ng electronic ankle monitor at nagsimulang maghanap online tungkol sa kaso ni Moon, ang pagpatay sa matandang mag-asawa na ikinagalit ng publiko. Hindi niya inasahan na ang taong gustong ipapatay ni Moon ay ang anak ng matandang mag-asawa na siya ring pangunahing saksi sa kaso. Kinabukasan, bumalik si Yeon-soo sa tila normal na buhay. Marami ang nakakakilala sa kanya bilang suspect sa pagpatay sa asawa niyang si Giday, kaya nagsimula ang mga chismis. May mga taong umiwas at may mga lihim na sabik na makita siyang may suot na electronic ankle monitor. Lahat ng ito ay nagparamdam sa kanya na hindi na siya itinuturing na normal na tao. Pumunta siya sa opisina ng kanyang abogado na si Junggu upang humingi ng paliwanag. Kapag malayo siya, maraming tao online ang nagpapakita ng pakikiramay at suporta, ngunit kapag kaharap na nila siya, at alam nilang nasa ilalim pa rin siya ng hinala, takot silang lahat sa kanya. Para kay Yeon-soo, natural lamang ang ganitong pag-ingat at hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Ang nais niyang malaman ay kung kailan magkakaroon ng apela, marahil sa loob ng 2 o 3 linggo. Pinayuhan siya ni Junggu na maghanda ng mabuti dahil tiyak na pipilitin siya ng piskal sa paglilitis. Hindi rin balak ni Yeon-soo na manatiling tahimik. Gusto niyang malaman kung sino ang nanloko sa kanyang asawa. Napahinto si Junggu sa pahayag na yon sapagkat may umamin na raw sa panloloko. Agad itinaman ni Yeon-soo ang kanyang sinabi. Natatakot siya na baka baguhin ni Moon ang kanyang testimonya, kaya kailangan pa ring maghanap ng mas matibay na ebidensya. Mahalaga ang ebidensya at iyon din ang tungkulin ng kanyang abogado. Nangako si Junggu na gagawa siya ng paraan upang matulungan si Yeon-soo. Sa daan pa uwi, napansin ni Yeon-soo na sinusundan siya ni Dong-hon. Hindi itinago ni Dong-hon ang kanyang intensyon at inimbitahan siya sa isang kainan. Nagtaka si Yeon-soo kung bakit palagi siyang sinusundan nito at kung ano ang personal na problema nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Dong-hon na hindi siya nangingialam, kundi nag-aalala lamang sa buhay ni Yeon-soo matapos itong makalaya. Para kay Yeon-soo, ang ganitong uri ng pag-aalala ay nakakainis. Sinabi ni Dong-hon na dapat niya itong ituring na papuri at pinaalalahanan siya na hindi pa tapos ang kaso at hindi pa siya ligtas upang umasta na parang normal na tao.
Ang mga salitang iyon ang nagpatahimik kay Yonso. Hindi na siya nakipagtalo, agad siyang tumayo at umalis. Samantala, dinalhan ng warden ng pagkain si Muyon. Bigla nitong hinawakan ang kamay ng warden, na labis na ikinagulat nito. Humiling si Muyon ng gamot at pahayagan, kaya kinailangan itong iulat sa punong warden. Personal na dinala ng punong warden ang gamot at ibinalita ang masamang balita, walang abogadong handang tumanggap ng kaso ni Muyon. Nagkunwari siyang ininom ang gamot sa harap ng punong warden, ngunit nang makaalis ito, isinuka niya ang lahat. Kinuha niya ang instant noodles na lihim niyang itinago. Hindi malinaw kung ano ang binabalak niya. Maya-maya, isang abogado ang dumating sa bilangguan upang makipagkita kay Muyon. Tuwang-tuwa ang punong warden dahil may naglakas loob na tumanggap ng kaso. Ang abogado ay si Yeong In, isang kilalang propesor ng batas na handang humawak ng mahihirap na kaso. Nais malaman ni Muyon ang dahilan ng pagtulong nito. Ipinaliwanag ni Yeong In na ayon sa kanyang asawa, dahil sa pag-amin ni Muyon, napalaya sa piyansa ang isang kawawa nitong kliyente. Nais sana ng asawa niyang tulungan si Muyon upang mapababa ang sentensya, ngunit tila hindi na yon ang mahalaga. Ang hiling lamang ni Muyon ay ipaabot ang isang sulat kay Yeonso at huwag itong basahin ng abogado. Iginagalang ni Yeong In ang privacy ng kanyang kliyente at hindi nang himasok. Tinulungan din niya si Muyon na mailipat sa shared detention area upang hindi manatili sa solitary confinement. Humingi rin si Muyon ng pahintulot na makapagbilad sa araw dahil 1 oras lamang siyang nakakakita ng sikat ng araw bawat araw at napakahalaga nito para sa kanya. Pauwi na ang punong bantay nang bigla nitong maalala na may aklat palang isinulat si Jin Young In. Humingi siya ng pahintulot na hiramin yon at pumayag naman ang bantay. Samantala, dumating si Yeonso sa bahay ng matandang mag-asawa. Nais niyang makita kung anong uri ng tao ang magiging target niya. Napakasensitibo ng sitwasyon at agad napansin ng binatang si Kim So-hyun ang kotse ni Yeonso. Nagpanggap si Yeonso na dumaraan lamang at mabilis na umalis. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa paaralan upang sunduin ang kanyang anak. Doon niya natanggap ang mensahe mula kay Junggu na may nais magpadala ng liham ng pasasalamat para sa kanya at pinapapunta siya sa opisina. Kinabukasan, bumalik si Yeonso sa opisina ng abogado. Binanggit ni Junggu si Jin Young In nang may paghanga bilang isang huwaran sa larangan ng batas, masigasig, tumutulong sa mahihirap at hindi natatakot ilantad ang katiwalian ng pulisya at mga taga-usig. Tanyag din ang aklat nito at pinayuhan niya si Yeonso na basahin yon. Ilang sandali pa, dumating si Jin Young In at personal na iniabot ang liham kay Yeonso. May pag-aalinlangan niyang tinanggap ito, hindi alam kung nabasa na ng abogado ang laman. Agad namang ipinaliwanag ni Jin Young In na igagalang niya ang privacy ng kliyente. Nakaramdam ng ginhawa si Yeonso. Pag-uwi, binasa ni Yeonso ang liham. Ipinaalala sa kanya na habang masaya siyang nakalaya kasama ang kanyang anak, huwag niyang kalilimutan ang kanilang pangako. Kahit nasa bilangguan, kaya pa rin siyang subaybayan ni Muyon. Labis ang panik ni Yeonso nang maisip niyang palagi pala siyang may nakamasid. Sa loob ng 3 linggo ay darating ang apela. Kapag hindi niya tinupad ang pangakong manahimik, babaguhin ni Muyon ang kanyang testimonya at ibabalik siya sa bilangguan upang muling dumanas ng paghihirap. Sa sobrang pagmamadali at takot, kahit sa kanyang panaginip ay malinaw niyang nakita na kailangan niyang patayin ang binatang iyon. Nagising si Yeonso nang bigla, nanginginig ang buong katawan. Mula sa bangungot, malinaw sa isip niya ang isang nakakatakot na larawan, siya at ang kanyang anak na babae bilang mga taong kailangang mamatay. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ng bata upang tiyakin ang kalagayan nito at laking ginhawa niya nang makitang mahimbing pa rin itong natutulog. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Junggu, ang kanyang abogado, na humingi ng paumanhin sa abala. Nais lamang nitong malaman ang nilalaman ng liham at kung maaari ba itong makasira sa takbo ng paglilitis. Nagsinungaling si Yeonso at sinabi na ang laman ng liham ay paghingi niya ng tawad sa pagpatay sa kanyang asawa, si Giday, at nangakong magsasabi siya ng totoo sa korte. Dahil dito, nakahina ng maluwag si Junggu, binati siya ng magandang gabi at ibinaba ang tawag. Sa mismong sandaling iyon, may napansin si Yeonso na isang madilim na anino sa labas ng pinto. Nang aabutin na sana niya ang hawakan ng pinto, agad niyang binuksan ang ilaw. Nang mapansing gising pa siya, nagmadaling umalis ang estranghero. Napansin ni Yeonso na ang itim na aninong iyon ay kahawig ng taong nakita niya noon sa pinangyarihan ng krimen ng kanyang asawa. Dahil dito, hinabol niya ito upang makatiyak. Tila sinasadya ng estranghero ang maghintay, na lalo pang nagpatibay sa hinala ni Yeonso. Hindi nagtagal, umabot siya sa limitasyon ng saklaw ng kanyang electronic ankle monitor, ngunit patuloy pa rin siyang tumugis. Kaagad na tumunog ang alarma at ipinaalam ito ng supervisor sa gwardiya ng bilangguan na si Walson. Kasabay nito, naglabas ang pulisya ng utos para sa kanyang paghuli. Sa kabilang banda, tila nang aasar ang estranghero, paulit-ulit na humihinto upang manatili sa paningin ni Yeonso, ngunit laging may sapat na distansya upang hindi siya mahuli. Naalala ni Yeonso ang mensahe ni Muyon na kahit saan siya naroroon ay susundan siya nito. Nagsimulang mangibabaw ang takot, ngunit nanatili ang kanyang determinasyon na hubarin ang maskara ng kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at pinigilan siya. Ipinaliwanag ni Yeonso na dapat hulihin ang lalaking nakaitim na nasa unahan niya, ang parehong taong nanakit at pumatay sa kanyang asawa, ngunit hindi ito pinansin ng mga pulis dahil hindi raw saklaw ng kanilang kasalukuyang tungkulin. Samantala, sa loob ng bilangguan, natuklasan ng mga warden na wala na sa kanyang selda si Muyon. Isang pahayagan na lamang ang naiwan kung saan bilugan ang mukha ng uod at ng abogadong si Yeong In.
Agad na naglunsad ng malawakang paghahanap ang mga warden at ginising ang mga bilanggo sa gitna ng gabi para sa inspeksyon. Isa-isang hinalughog ang mga selda, ngunit hindi pa rin matagpuan si Moyon. Natuklasan din na nasira ang security camera mula pa ng hapon dahil sa error sa koneksyon ng server, at ang gwardyang nakaduty noon ay nawala rin matapos ang kanyang shift at hindi na makontak. Lubhang nalito ang punong warden at napilitang humingi ng tulong sa piskalya. Sa panahong iyon, si Donghan lamang ang nagtatrabaho. Nakatanggap siya ng abiso tungkol sa pagkawala ni Moyon, kasabay ng tawag ni Detective Jisoo na nagsasabing nakatakas si Yonso. Agad umalis si Donghan, ramdam niyang may malinaw na kaugnayan ang dalawang pangyayaring ito. Kasabay nito, nakatanggap ng abiso ang abogadong si Yeong-in na si Yonso ay dinala sa ospital. Hiniling ng isang guro na kilala bilang Teacher Sundeok kay Junggu na pumunta sa bahay upang sunduin ang nanginginig at takot na anak ni Yonso. Nang makarating siya roon, napansin niyang napapalibutan na ng pulisya ang bahay. Galit niyang pinaalalahanan ang mga pulis na patayin ang mga sirena upang hindi magising ang buong lugar. Gayunpaman, inilabas pa rin ng pulisya ang bata na labis na natakot. Agad itong kinuha ni Junggu mula sa kanila. Samantala, inaresto si Yonso ng mga pulis dahil sa umano'y paglaban sa nakaduty na opisyal. Alam ng lahat na isang ulat lamang ng pulisya ay sapat na upang tuluyang sirain ang kanyang buhay. Pinayuhan ng warden ang mga pulis na mag-isip ng mabuti, ngunit hindi siya pinansin dahil malinaw na may kinikilingan na ang kanilang pananaw. Dumating ang abogado ni Yonso kasama ang kanyang anak at hiniling sa pulisya na tanggalin ang posas niya. Matapos maibalik ang bata sa kanyang ina, lumabas ang abogado upang kausapin ang mga pulis. Ipinaliwanag niyang ang mga sumusuway sa batas ay kailangang turuan ng taong tunay na nakaunawa nito. Inilabas niya ang ebidensyang hindi napansin ng pulisya na nagpapatunay na tama si Yonso, may lalaking nakaitim na lumitaw sa harap ng bahay at hinabol lamang niya ito. Tumanggi pa rin ang pulisya na pakinggan ang paliwanag ng mga sibilyan at iginiit na sinubukan lamang tumakas ni Yonso, dahilan upang mapalampas ang pagkakataong mahuli ang tunay na suspect. Dahil sa tumitinding atensyon ng publiko sa kaso, naging malinaw na pinipilit lamang si Yonso. Nagdulot ito ng galit sa mga tao at sumira sa tiwala sa pulisya, kaya napilitan silang umatras at itulak ang responsibilidad sa gwardiya. Ang gwardiya na mismo ang sumulat ng ulat at agad humingi ng pahintulot ang pulisya na umalis. Bumalik sina Yonso at Junggu sa silid ng ospital, kung saan ipinaalam ng abogado na naayos na ang lahat. Nagpasalamat si Yonso at inamin kung gaano kalaki ang naitulong nito. Pinayuhan siya ni Junggu na magpahinga pa ng ilang araw, ngunit iginiit niyang umuwi agad, kaya siya at ang kanyang anak ay inihatid pauwi. Pagkalabas nila ng lobby, nakasalubong nila sina Baek Donghan at Detective Jisoo na nais sanang isama ang anak ni Yonso sa ibang lugar upang makausap ng pribado si Donghan. Hindi pumayag si Yonso na isama ang kanyang anak ng mga estranghero at agad din tumayo si Junggu upang ipagtanggol siya. Ipinaliwanag ni Donghan na nais lamang niyang malaman kung sino ang hinahabol ni Yonso at ipinakita ang impormasyon tungkol sa nawawalang salarin at ang ulat na siya ang target. Nanatiling walang emosyon si Yonso at ipinaalala na tungkulin ng mga otoridad ang magsagawa ng investigasyon. Iginiit ni Junggu na kailangan ni Yonso ng pahinga at hiniling kay Donghan na tumabi upang makaalis sila. Nagpunta si Donghan sa pulisya at kinuha ang isang itim na kahon mula sa kotse. Nais niyang malaman kung ano ang naging reaksyon ni Yonso nang maaresto siya. Nang buksan niya ang tape, narinig niya si Yonso na malinaw na nagsasabing ang lalaking iyon ang pumatay sa kanyang asawa. Dahil dito, napagtanto ni Donghan na malinaw na alam ni Yonso kung sino ang salarin, kaya't nagtanong siya sa sarili kung bakit ito nagkunwaring hindi kilala ang suspect. Naalala niya ang larawang iginuhit ni Yonso at inihambing ito sa lalaking nakasuot ng itim na humahabol sa kanya. Doon lamang siya nagduda sa sarili, iniisip kung posible bang hindi niya napansin ang misteryosong lalaking iyon. Sa mga naunang testimonya ni Yonso, malinaw ang kanyang pahayag, ngunit ang lalaking nakaitim ay tuluyang naglaho sa gitna ng karamihan. Nawala siya ng walang bakas. Pinaghinalaan ni Donghan na nagpalit ng damit ang kalaban. Nagtaka siya kung bakit ang isang taong gumugol ng labis na pagsisikap ay sumilip lamang sa bahay ni Yonso. Pansamantala niyang inalis ang mga hindi malinaw na bahagi ng kaso at unti-unting nagiging malinaw ang mga pahiwatig. Nagsimulang mabuo sa isip niya ang hinalang magkasabwat sina Yonso at Moyon. Samantala, natagpuan ng punong tagapamahala si Moyon na natutulog sa silid gamutan. Siya ay nakagat ng isang lason na nagdulot ng matinding reaksyon sa kanyang katawan. Tinanong ng punong tagapamahala ang doktor ng kulungan kung kailan ito dinala roon, ngunit dahil kagigising lamang ng doktor, hindi rin niya alam ang eksaktong oras. Tinatayang mahigit 3 oras na ang nakalipas. Kapansin-pansin na yun din ang oras na lumitaw ang lalaking nakaitim sa bahay ni Yonso. Nagkataon ding hindi nakakonekta sa server ang security camera sa mga oras na yon. Nang mabalitaan ito, labis na nabahala si Yonso. Naisip niya kung ang lalaking nakaitim na nakita niya ay si Moyon nga ba. Paano ito nakatakas mula sa bilangguan at nakabalik ng walang nakakapansin? Pagka-uwi, iginuhit ni Yonso ang lahat ng taong nakita niya at inihambing iyon sa anyo ni Moyon na nakasuot ng raincoat. Hindi niya inaasahan ang matinding pagkakahawig ng dalawa. Bumalik sa kanyang alaala ang pag-uusap nila noon sa selda, kung saan binalaan siya na huwag mag-isip ng kung ano-ano, huwag alamin ang katotohanan, at sundin lamang ang kanilang napagkasunduan. Mula noon, hindi na nagtiwala si Yonso sa kahit sino. Nagpasya siyang umasa sa sarili upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang asawa na si Giday. Kinaumagahan, inilipat si Moyon mula sa isolation cell patungo sa isang shared prison cell, sa kwartong dati umanong tinirhan ni Yonso.
Lahat ng mga preso ay natakot sa kanya, pati si Ate Day ay nagulat sa kanyang presensya. Hindi niya malaman kung gaano katapang ang babaeng ito. Ayaw ni Moyon ng gulo, basta't hindi siya gagalawin ng mga kasama sa kulungan, hindi rin niya sila gagalawin. Gayunpaman, agad siyang inasar ni Ate Day, na sinabing kung hindi lamang ito nakulong ay tiyak na magiging Miss Peace winner siya. Maya-maya, dumating si Donghon sa kulungan upang makita si Moyon. Nalaman din ito ng abogado kaya kinwestiyon niya si Donghon kung bakit nilabag nito ang proseso upang makipagkita ng pribado sa akusado. Ang tanging layunin ni Donghon ay obserbahan ang magiging reaksyon ni Moyon. Nang banggitin niya ang tungkol kay Yeon-soo at sa pagtugis sa misteryosong lalaking nakaitim, muntik na raw itong magresulta sa pagbabalik ni Yeon-soo sa detention camp. Gayunman, nanatiling kalmado si Moyon at ipinahiwatig na wala itong kinalaman sa kanya at sa halip ay ibinalik ang tanong kung hindi ba dapat maging mausisa si Donghon kung sino ang lalaking iyon. Para kay Moyon, ang investigasyon ay tungkulin ng taga-usig. Napansin din ni Yeong-in, ang kanyang abogado, na lumalampas na si Donghon sa saklaw ng kanyang tungkulin dahil hindi na ito aktibong taga-usig. Kung wala nang iba pang sasabihin, maaari na raw tapusin ang pagpupulong. Ipinahayag ni Moyon na gusto niyang mag-sunbathing, kaya umalis si Donghon nang may pait sa loob. Sinundan siya ng abogado upang paalalahanan na ang hinala ay hindi sapat at kailangan muna ng ebidensya bago sila questionin. Hindi rin dapat panghimasukan ang damdamin ng mga taong sangkot. Alam ni Donghon na kinuha ni Yeong-in ang kasong ito dahil interesado siyang pag-aralan si Moyon na itinuturing niyang isang psychopath para sa isa pang librong balak niyang isulat. Para kay Donghon, mas kasuklam-suklam ito kaysa sa mga krimeng ginawa ni Moyon. Pagkatapos, bumalik si Yeong-in upang muling siyasatin si Moyon at diretsahang itanong kung siya nga ba ang lalaking nakaitim. Tumawa ng malakas si Moyon habang iniisip ng abogado kung paano niya ito mailalabas sa bilangguan. Umaasa rin siya na hindi si Moyon ang tunay na salarin dahil kung hindi, magiging napakahirap ng kaso. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang paglilitis sa kaso ng matandang mag-asawa at dumalo rin si Yeon-soo. Para kay Jung-gyu, ang abogado ni Yeon-soo, hindi na yon kinakailangan, ngunit ipinaliwanag ni Yeon-soo na nais niyang makita mismo ang ekspresyon ni Moyon bilang paghahanda sa sarili niyang paglilitis. Si Moyon ay nakaupo sa waiting room nang dalhan siya ni Yeong-in ng bagong damit na eksaktong kapareho ng kanyang suot. Sa unang pagkakataon, nakita ang bahagyang pag-antig sa mukha ni Moyon at agad siyang nagpasalamat. Bago magsimula ang paglilitis, napansin ni Moyon na wala si Yeon-soo sa mga upuan. Ipinaliwanag ni Yeong-in na nasa kabilang silid lamang ito upang hindi mapansin ng mga reporter. Napansin din ni Moyon ang kawalan ng pamilya ng biktima, wala ang anak, ngunit naroon ang lolo sa kabilang silid. Bahagyang nadismaya ang kanyang mukha. Idineklara ng hukom ang pagsisimula ng paglilitis. Tumayo si Yeong-in upang ipagtanggol si Moyon, binigyang diin ang tapat nitong pag-amin at pakikipagtulungan sa investigasyon, at hiniling na isaalang-alang ang pagbabawas ng parusa. Habang nagpapatuloy ang depensa, lihim na gumamit si Moyon ng sign language sa kamera upang makita ni Yeon-soo sa kabilang silid na ipinapahiwatig na wala ng maraming oras at huwag nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Nakita ito ni Yeon-soo at labis siyang nabahala sa gitna ng masikip na lugar. Napansin din ni Donghon ang kakaibang kilos ni Moyon at tinanong kung ano ang kanyang ipinapahiwatig. Ipinaliwanag ng abogado sa hukom na iyon ay isang malinaw na paggagambala sa paglilitis. Hiniling ni Donghon na suriin ang video recording, ngunit tinanggihan ito at iminungkahin kung nais marinig ng lahat, maaaring diretsahang sabihin ni Moyon ang kanyang mensahe sa mikropono. Sa halip, binago ni Moyon ang paksa at ipinahiwatig na hinihikayat lamang niya ang sarili at wala na siyang masyadong oras. Hindi makapaniwala si Donghon sa nangyari, ngunit wala rin siyang nagawa. Matapos ang paglilitis, ibinalik si Moyon sa bilangguan at agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Biglang may humawak sa kanya, at nang siya'y lumingon, ang tao ay nakihalo na sa karamihan. Tinatanong siya ng mga reporter kung ang kanyang sinabi sa korte ay nagpapahiwatig ng balak na pagpapakamatay, ngunit sinabi lamang niyang maghintay sila. Biglang may sapatos na lumipad patungo sa kanya mula sa ama ng mag-asawang biktima. Umaasa ang matanda na tutuparin ni Moyon ang kanyang pangako, mas mabuti kung mas maaga. Ito rin ang nais iparating ni Moyon nang banggitin niya ang pangalan ng target na si Sehon, umaasang tutuparin ni Yeon-soo ang kasunduan. Napansin ni Donghon ang palitan ng tingin ni Yeon-soo at Moyon. Pagkatapos nito, tahimik na sinundan ni Yeon-soo ang lolo ni Sehon papunta sa paaralan. Hinatid ng lolo si Sehon sa review center para sa extra class, ngunit hindi siya pumasok. Sa halip, nagpalit siya ng damit, sumakay ng taxi, at nagtungo sa ibang lugar. Palihim siyang sinundan ni Yeon-soo at nadiskubre niyang umuwi pala si Sehon sa bahay ng kanyang mga magulang upang maglaro ng video games. Nanatili roon si Yeon-soo at naghintay hanggang alas 8 ng gabi bago muling lumabas si Sehon. Nakipagkita ito sa isang kaibigan, tumanggap ng malaking halaga ng pera, bumalik sa review center upang magpalit muli ng damit at saka hinintay ang lolo na susundo sa kanya pauwi. Nang makuha ni Yeon-soo ang buong ruta ni Sehon, umuwi na rin siya. Kinabukasan, nagtungo si Yeon-soo sa opisina ni Sundeok at doon niya nalaman na napansin na rin ito ang hindi normal na ruta ni Yeon-soo. Mahigpit siyang pinagalitan ni Sundeok at pinaalalahanan tungkol sa kanyang nakaraan na minsan na niyang sinuway ang isang opisyal at muntik nang bumalik sa bilangguan. Kung uulit pa raw si Yeon-soo o gagawa ng anumang kabaliwan, hindi na siya nito matutulungan. Nais malaman ni Sundeok kung saan nagpunta si Yeon-soo, ngunit tumanggi siyang magsalita sa ngayon. Inutusan siyang manatili sa opisina buong araw. Nauwi sa katahimikan ang kanilang pagtitig sa isa't isa hanggang sa binuksan ni Sundeok ang radyo upang basagin ang tensyon. Samantala, nagtungo sina Jung-gu at Jin Young-in sa Forensic Institute.
Nais nilang malaman kung ilang bote ng alak ang nakuha sa crime scene, eksaktong 2, ngunit hindi raw pinagsama ang mga ito ng forensics at mali ang isinagawang fingerprint test dahil sa impluensya ng prosekusyon sa pamumuno ni Donghon. Kahit walang nagtatanong, nakaramdam si Junggu ng kakaiba sa kaso. Naglakas loob siyang ipahayag ang kanyang hinala na maaaring hindi si Yeon-soo ang tunay na salarin. Kung walang fingerprint ni Yeon-soo sa isa sa 2 bote, posible raw na hindi siya ang pumatay sa asawang si Giday. Hiniling ni Junggu na muling suriin kung may fingerprint ni Yeon-soo sa boteng may dugo ni Giday, ngunit tumanggi ang forensics at iminungkahin siya na lamang ang gumawa nito kung gugustuhin niya. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Jin Young-in upang buuin ang mga piraso ng bote. Nagtaka si Jin Young-in kung bakit labis ang interes ni Junggu sa kasong ito. Ipinaliwanag ni Junggu na ito ang una niyang malaking kaso at tinutulungan niya ang isang kawawang ina, kaya nais niyang gawin ang lahat ng makakaya. Habang abala ang lahat, nanatiling nakaupo si Yeon-soo sa silid na tila isang estatwa. Sinubukan sanang gamitin ni Sundeok ang usapan tungkol sa mga bata upang makapagsimula ng pag-uusap, ngunit biglang tumunog ang hudyat na tapos na ang oras. Agad na tumayo si Yeon-soo at umalis nang hindi nagpapaalam. Sa harap ng elevator, aksidente niyang nakasalubong si Sehon, ang mismong target ng pagbabantay sa mga kabataan. Sabay silang sumakay sa elevator, bumaba si Yeon-soo sa B1 at si Sehon sa B2. Ngunit pagdating doon, hindi agad lumabas si Sehon, kaya nagpa siyang sundan siya ni Yeon-soo, balak pa sana niyang harapin ito sa basement. Biglang sumindi ang ilaw ng isang kotse, kaya napilitan siyang umurong. Dumating ang lolo upang sunduin si Sehon at agad silang umalis. Hindi nagamit ni Yeon-soo ang unang pagkakataon na yon. Pagkatapos, bumili siya ng rice cake at bumalik sa opisina. Ipinakita niyang nais humingi ng paumanhin sa direktor dahil sa kanyang asal kanina, ngunit ang totoo, layunin niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Sehon. Sinasadya niyang ibuhos ang sarsa sa damit ng direktor upang mapilitan itong pumunta sa banyo. Habang wala ito, ginamit ni Yeon-soo ang computer sa opisina. Wala itong password, ngunit nakakita siya ng isang papel sa drawer na may nakasulat na impormasyon mula sa diary ng direktor, ang due date nito ang siyang password. Matagumpay niyang na-unlock ang computer, agad na hinanap ang impormasyon tungkol kay Sehon at kinunan iyon ng litrato gamit ang kanyang telepono. Nang bumalik si Sundeok sa opisina, tapos na si Yeon-soo, ngunit napansin pa rin ang kanyang ginawa. Inakala ni Sundeok na nais lamang niyang makita ang ulat tungkol sa self-probation. Agad namang pinaalalahanan ni Sundeok si Yeon-soo na sa susunod, kung may gusto siyang makita, maaari naman siyang magsabi at hindi na kailangang magtago. Tahimik na humingi ng paumanhin si Yeon-soo at umalis. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ginamit ni Yeon-soo ang impormasyong nakuha upang hanapin online ang kaso ni Sehon. Laking gulat niya nang matuklasang sangkot pala ito sa isang insidente ng pagpapakalat ng video ng isang babaeng estudyante sa paaralan. Lumabas sa mga artikulo na isa itong problemadong bata. Sa seksyon ng mga komento, may isang nagsabi na balang araw ay magbabayad si Sehon sa kanyang mga kasalanan. Sa kabilang banda, sa bilangguan, matapos mapanood ang paglilitis, naniwala ang lahat na nais magpakamatay ni Moyon. Inutusan ng bantay si Walsun na bantayan siya ng mabuti. Subalit si Walsun ay labis na madaldal at walang tigil sa pagsasalita, dahilan upang mainis si Moyon. Nang kailangan ni Moyon na gumamit ng banyo, naisa na ni Walsun na samahan siya, ngunit mas piniling ang bantay ang gumawa nito. Sinundan siya ng bantay hanggang banyo at nais pa sanang pumasok sa loob. Alam ni Moyon na takot sa kanya ang bantay kaya sinadya niyang takutin ito, dahilan upang mapilitan itong maghintay sa labas, nang hindi nalalamang nagkukunwari lamang siya. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa pasilidad at inutusan ng punong warden ang lahat ng bantay na magtipon. Pagkatapos gumamit ng banyo ni Moyon, wala na siyang nakitang bantay sa labas ng pinto. Lumabas siya upang silipin at doon niya aksidenteng nasaksihan ang isang pananakit. Binubugbog ng ilang malalakas na bilanggo ang isang matabang preso dahil alam nilang kinabukasan ay lalayan na ito, isang huling aral umano ng bilangguan. Tinapan nila ang bibig nito ng tape at paulit-ulit na sinakal hanggang sa hirap na itong huminga at tuluyang bumagsak. Inakala ng preso na nagkukunwari lamang ang babae, ngunit hindi na ito nagising. Sa takot, tumakbo ang dalawang salarin habang patuloy na sinusubukan ng isang preso ang artipisyal na paghinga, ngunit walang nangyari. Dumating si Moyon, umupo sa ibabaw ng matabang bilanggo at mariing diniinan ang dibdib nito. Nabaliw sa takot ang isang preso at sinubukang pigilan si Moyon, ngunit hindi niya ito magalaw. Kasabay nito, napansin ng punong warden na nawawala si Moyon. Nang tanungin si Walsun, sinabi nitong umalis na siya. Agad na iniutos ng punong warden ang paghahanap sa kanya at natagpuan siyang patuloy na diniinan ang dibdib ng bilanggo. Inakala itong pananakit kaya kinuha ng punong warden ang pamalo at hinampas sa ulo si Moyon dahilan upang mawalan ito ng malay. Sa sandaling iyon, biglang nagmulat ng mata ang matabang bilanggo. Matapos marinig ang paliwanag ng bilanggo, napagtanto ng punong warden na mali ang kanyang pagkakaintindi kay Moyon. Ayon sa doktor, kung hindi dahil sa mabilis na kilos niya, matagal nang wala sa mundong ito ang matabang bilanggo. Sinuntok ni Moyon ang matabang bilanggo sa dibdib dahil masyadong makapal ang taba nito, kinakailangan ang paraang iyon upang maging epektibo ang artipisyal na paghinga. Nang humingi siya ng paumanhin, tinanong ng warden kung ano ang kailangan niya at kung maaari bang alisin ang kanyang posas. Ngunit tumanggi ang warden dahil si Moyon ay nasa ilalim ng espesyal na pamamahala. Tinanong ng warden ang doktor kung maaari nang ibalik ang dalawang bilanggo. Ayon sa doktor, maaari nang ibalik ang matabang bilanggo, ngunit si Moyon, na may pinsala sa ulo, ay kailangang manatili muna para sa obserbasyon.
Pag-alis ng warden kasama ang matabang bilanggo, binigyan ng doktor si Muyon ng gamot para sa sakit at pagduduwal, ngunit sinabi nitong hindi na niya kailangan ang gamot para sa pagduduwal sa ngayon. Tinanong siya ng doktor kung ano ang dati niyang trabaho at kung bakit tila napakarami niyang alam tungkol sa medisina. Naramdaman ni Muyon na masyadong maraming tanong ang ibinabato sa kanya, kaya tinanong niya kung hindi ba ito natatakot sa kanya. Natawa ang doktor ng bilangguan at ipinaliwanag na noong una ay natakot din siya, ngunit sa pagdaan ng panahon at pakikisalamuha sa mga bilanggo, unti-unting nawala ang takot. May mga taong mas nakakatakot pa raw kaysa kay Muyon. Sinabi rin ng doktor na ang babaeng nagliligtas sa kapwa ay isang mabuting tao. Unang beses na may nagsabi kay Muyon na mabuti siya, kaya bahagya siyang naantig. Samantala, nag-imbestiga si Yongsuo sa studio shop ng asawa niya at nakakita ng bakas ng relo sa mesa, kahit na hindi naman nagsusuot ng relo ang asawa niya. Agad niyang tinawagan si Junggu upang ipasuri ito. Kinumpirma ng abogado na pambabae ang relo. Napagtanto ni Yongsuo na may ebidensyang hindi napansin ng pulis at ng prosekutor na si Donghon. Naalala ni Junggu na si Muyon ay laging may suot na relong hindi bagay sa kanya, marahil ay may espesyal itong kahulugan at maaaring mahalagang ebidensya. Hiniling ni Junggu kay Yang In na subukang kunin ang relo, ngunit tila hindi iyon magiging madali. Ayon kay Muyon, kung nais nilang kunin ang anumang ebidensya, kailangan muna nilang kumuha ng warrant mula sa prosekutor. Alam ni Yang In na gagawin iyon ng prosekutor, ngunit malinaw na hindi nakikipagtulungan si Muyon dahil iginiit nitong hindi siya ang salarin. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Yongsuo ng isang mensahe. Napagtanto niyang alam na pala ni Muyon na lihim siyang nag-imbestiga, kaya pinaalalahanan siya nitong tuparin ang pangako na tulungan siyang makalaya. Kung hindi raw ito gagawin, babaguhin ni Muyon ang kanyang patotoo at ilalarawan si Yongsuo bilang isang masamang babae na nakikipagsabuatan sa mga baliw upang pagtakpan ang pagpatay sa asawa. Hindi maunawaan ni Yongsuo kung paano nakakapagpadala ng mensahe si Muyon mula sa bilangguan, ngunit naniniwala siyang kahit nasaan ito, patuloy pa rin siyang binabantayan. Nagkita sina Yang In at Junggu. Iminungkahi ni Yongsuo na kumonsulta sila sa dalawa pang abogado at inilahad ang posibilidad na bawiin ni Muyon ang kanyang pag-amin. Nauunawaan ni Junggu ang pag-aalala ni Yongsuo, ngunit sinabi niyang may bagong ebidensya silang nakuha. Kahit bawiin ni Muyon ang kanyang pagtatapat, may paraan pa rin siyang makita upang manalo ang kaso. Gayunman, malinaw na bukod sa pag-amin, wala pang sapat na ebidensyang magpapatunay na si Muyon ang tunay na salarin. Kung hindi mapapatunayan ang tungkol sa relo o makakahanap ng DNA ni Muyon, hindi pa rin tiyak ang magiging resulta. Bagamat maaaring kondenahin ng publiko ang pagbawi ng pag-amin, ang huling desisyon ay nasa hukom pa rin. Ipinahayag din ni Yongsuo ang mga binitiwang salita ni Muyon, dahilan upang lalong malito si Yang In kung dapat ba niyang baguhin ang kanyang testimonya. Labis ang kanyang pag-aalala nang biglang tumawag ang guro ng kanyang anak at sabihing nawawala ang bata. Agad siyang tumakbo patungo sa mall, kasama sina Junggu at Yong In, upang hanapin ang anak. May isang estrangherong umakay sa bata. Tumakbo si Yongsuo sa buong mall ngunit hindi niya ito matagpuan. Sa parehong sandali, dinala ng estranghero ang kanyang anak sa security guard at hiniling na ipaalam kay Yongsuo. Labis ang kanyang ginhawa nang makita ang anak. Ipinakilala ng gwardiya ang naghatid ng bata, ang matabang bilanggo na nailigtas ni Muyon ilang araw na ang nakalipas. Ipinarating ng matabang babae ang mensahe ni Muyon, alagaan ng mabuti ang anak at huwag gumawa ng mga hindi kinakailangang bagay. Napagtanto ni Yongsuo na malinaw itong babala mula kay Muyon. Halos hindi makatayo, humingi ng pahintulot ang matabang babae na umalis. Aksidente niyang nakasalubong si Junggu na agad siyang pinigilan. May naramdaman itong kakaiba kaya nagtanong siya ng ilang bagay. Hindi malinaw ang mga sagot ng babae, sinabi lamang niyang may humiling sa kanya na makipaglaro sa anak ni Yongsuo. Nais malaman ni Junggu kung sino ang taong iyon, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Nanginginig si Yongsuo at nakiusap na hayaan na lamang umalis ang babae at huwag nang tawagan ng pulis. Ginamit niya ang dahilan na ayaw na niyang pag-usapan pa ng iba ang insidente, kaya napilitan si Junggu na sundin ang kanyang hiling. Sa sandaling iyon, naging determinado si Yongsuo. Kailangan niyang tuparin agad ang pangako kay Muyon. Dinala niya ang kanyang anak sa isang kaibigan at iniwang ligtas doon, naniniwalang isang araw na lamang at matatapos din ang lahat. Pagkatapos, umuwi siya at sinira ang electronic ankle monitor gamit ang martilyo. Tumawag siya sa warden at nagsinungaling na nasira ang monitor habang siya ay nagbibisikleta kaya patuloy itong tumutunog. Dahil gabi na at malakas ang ulan, sinabi na lamang ng gwardiya na pumunta siya sa probation office kinabukasan. Matagal nang hinihintay ni Yongsuo ang pagkakataong ito, kaya naghanda na siya ng mga kinakailangang gamit. Nagbisikleta siya patungo sa bahay ni Sehun, na nooy naglalaro pa rin ng video game. Nang biglang tumunog ang doorbell, lumabas si Sehun upang tingnan kung sino yon. Nagpanggap si Yongsuo bilang isang gas technician na dumating upang magsagawa ng inspeksyon sa tangke. Ipinaliwanag niyang nagpadala raw ang kumpanya ng abiso, ngunit walang tugon, kaya napilitan siyang pumunta kahit umuulan. Naawa si Sehun sa kanyang kalagayan at pinagbuksan siya ng pinto. Pagpasok nila sa elevator, nagsuot si Yongsuo ng guwantes at medyas upang walang maiwang bakas. Itinuro ni Sehun ang tangke ng gas bago muling umakyat upang ipagpatuloy ang paglalaro kasama ang pusa. Dahil hindi sanay, muntik nang mabitawan ni Yongsuo ang kutsilyo. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, alam niyang ang ugat sa leeg ang may pinakamaraming dugo at sapat na ang isang saksak, kahit patuloy pa rin siyang nanginginig. Sa sandaling yon, natuklasan siya ni Sehun. Nagpagulong sila sa lupa hanggang sa mabali ni Sehun ang 17 buto ng kalaban at tuluyan niya itong makontrol habang nanginginig.
Inakala niyang si Yeonso ay naghahanap ng paghihiganti, ngunit mabilis na ginamit ni Yeonso ang stone gun laban kay Sehon. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinakal ito hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo at tinapos ang buhay ng maliit na ina na nakahiga sa harapan niya. Para bang tinutulungan niya ang mga taong sinaktan ni Sehon upang makamit ang hustisya. Lahat ng pinatay ay may dahilan, hindi ba? Pagkatapos nito, inilagay ni Yeonso ang bangkay na may hawak pa ring kutsilyo sa upuan, kumuha ng larawan, at ipinadala ito. Sa halip na linisin ang pinangyarihan, nagmamadali siyang nagbisikleta pa uwi. Sa kasamaang palad, naaksidente siya sa daan. Sinubukan sana siyang tulungan ng driver ng truck, ngunit dahil nagmamadali siya, tinanggihan niya ang alok. Samantala, hindi mapakali si Sundeok tungkol kay Yeonso. Nagpasya siyang magmaneho patungo sa bahay nito upang muling ikabit ang electronic foot cuffs. Paulit-ulit niyang tinawagan si Yeonso, ngunit walang sumasagot, kaya lalo siyang nabahala. Mas binilisan niya ang pagmamaneho at pagdating sa harap ng bahay ni Yeonso, muli siyang tumawag ngunit walang nagbukas ng pinto. Napansin niya ang cellphone ni Yeonso na nakapatong sa mesa at hindi rin ito makontak sa landline. Inakala ni Sundeok na tumakas na si Yeonso kaya agad siyang tumawag upang humingi ng tulong sa pulisya. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Yeonso na nakabalot lamang ng tuwalya. Nagsinungaling siya at sinabing habang naliligo ay nakatulog siya sa banyo. Gayunpaman, napansin ni Sundeok ang sugat sa kanyang kamay. Sinabi ni Sundeok na gamutin muna niya ang sugat at saka na lamang magpaliwanag. Ikinuwento ni Yeonso na nahulog siya sa bisikleta kaya puno ng gasgas ang kanyang katawan. Mabilis niyang nilinis ang dugo sa banyo at itinago ang ebidensya bago lumabas upang linlangin si Sundeok. Sa labas, napansin din ni Sundeok ang bakas ng tubig na papunta sa bintana sa likuran, ngunit madilim doon dahil walang ilaw. Nakapaghanda si Yeonso ng paliwanag. Sinabi niyang sumakay siya ng bisikleta upang bumili ng bombilya, ngunit nadapa at nasugatan, at nasira rin ang bagong biling bombilya. Bago siya tuluyang makauwi, narinig niya ang tawag ni Sundeok kaya mabilis siyang naghanda. Tinulungan siya ni Sundeok na bendahan ang sugat at muling isinuot ang electronic foot cuffs. Gayunpaman, ang mga gasgas sa lumang foot cuff ay nagdulot ng bahagyang suspetsa kay Sundeok. Kaya nagpaalam na rin siyang umalis. Sinundan ni Yeonso si Sundeok hanggang sa kotse at saka lamang siya bumalik sa bahay nang matiyak na tuluyan na itong umalis. Pagkatapos nito, sinira ni Yeonso ang lahat ng ebidensya upang mapanatag ang kanyang loob. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala siya ng isang pakete sa opisina ng abogadong si Yeong-in na may kahilingang ibigay ito kay Moyon sa bilangguan. Nang makita ni Moyon ang larawang laman ng pakete, labis siyang nasabik para bang siya na lamang ang natitirang tao sa mundo. Agad niyang isinubo ang larawan. Napansin ng warden ang kakaibang kilos niya at tumakbong pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Nais malaman ng abogadong si Yeong-in kung ano ang nasa larawan, ngunit muling iginiit ni Moyon na tapos na ang pagpupulong. Gusto na lamang niyang bumalik sa selda upang magpahinga at napilitan ang warden na sundin ang kanyang kahilingan. Sa araw din iyon, may bagong kasama sa selda ni Moyon na pumalit sa matabang bilanggo. Nagpakilala ang dalaga bilang Go Huirang na inilipat mula sa kulungan ng kabataan dahil umabot na siya sa tamang edad. Ang kanyang krimen ay pagpapatakbo ng online Silvergate. Dahil sa kanyang hitsura at tikas, hinikayat ng lahat na kumanta siya ng welcome song para sa bagong dating. Maayos naman siyang kumanta, ngunit hindi ito pinansin ni Moyon dahil abala pa rin siya sa pag-iisip tungkol sa larawan. Bigla siyang nagsalita at nagtanong kung totoo ba ang lahat ng iyon. Nalito ang mga kasama sa selda. Hindi pa man nagbibiro si Walson, agad niyang pinuri si Huirang. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinabihan si Huirang na kumapit kay Moyon upang hindi siya pahirapan ng ibang bilanggo. Inosenteng sumunod si Huirang at hindi man lang nagpakita ng pagkainis si Moyon. Gayunpaman, hindi natuwa ang ibang matatandang bilanggo sa pagiging malapit ng bagong dating kay Moyon. Samantala, nawala si Sehon nang hindi namamalaya ng lahat. Nang mapansin ito ng lolo, agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulisya upang magulat. Ipinaliwanag ng investigador na si Jae-soo na si Sehon ay nasa edad ng paghihimagsik at posibleng kusang umalis ng bahay o bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Ipinakita ng lolo ang huling mensahe ni Sehon at iginiit niyang hindi iyon ang karaniwang paraan ng pagsulat ng kanyang apo. Dagdag pa niya, hindi rin babalik si Sehon sa bahay ng kanyang mga magulang dahil natatakot ito sa lugar kung saan nawala ang kanyang mga magulang. Pinayuhan pa rin siya ni Jae-soo na kausapin muna ang mga kaibigan ni Sehon bago tuluyang magsampa ng opisyal na ulat. Napilitan ang lolo ni Sehon na umuwi. Pagdating niya sa paaralan, doon niya nalaman na matagal na pala siyang niloloko ng kanyang apo. Ayon sa mga kaklase, dumadaan lamang si Sehon sa eskwelahan, ngunit hindi talaga pumapasok sa klase. Umaalis siya sa buong oras ng klase at bumabalik lamang kapag malapit nang matapos upang sunduin siya ng kanyang lolo. Bukod dito, nalaman din ng lolo ni Sehon na mula nang mangyari ang kaso ng mga magulang ni Sehon, iniwasan na ito ng lahat sa klase at sa buong paaralan. Palagi itong nag-isa at hindi nakikipagkaibigan sa sinuman. Labis na nagulat ang lolo sa mga natuklasan, ngunit nananatili siyang naniniwala na hindi basta-basta aalis ang kanyang apo. Ibinahagi rin ni Jisoo ang balitang ito kay Donghon, ang piskal na nag-imbestiga sa kaso, upang humingi ng tulong. Dahil sa pagkawala ni Sehon, nag-alala si Donghon para sa kaligtasan ng bata. Delikado para sa isang tulad niya na mag-isa sa labas at maaaring mapahamak anumang oras. Hindi inaasahan ni Donghon na maiugnay niya ang pagkawala ni Sehon sa kasong kanyang iniimbestigahan at posibleng may kinalaman dito sina Yeonso at Moyon.
Dahil dito, nagtungo si Donghon sa opisina ng parol upang humingi ng schedule ni Yonso. Tinanong niya kung may napansin bang kakaiba ang bantay. Bagamat hindi dapat magtago ng impormasyon si Sundeok, halatang may galit ito kay Yonso kaya nag-atubili itong sumagot agad. Sinuri ni Sundeok ang schedule ni Yonso para sa araw na yon at nakita niyang pumunta ito sa bahay ni Sehon. Gayunman, pinatatag pa rin niya ang loob at inisip na marahil ay walang problema. Samantala, naalala ni Yonso na matapos ang krimen ay inilagay niya ang katawan ni Sehon sa refrigerator. Kinuha niya ang telepono at nag-text sa lolo ni Sehon, sinabing lalabas lamang siya sandali, pagkatapos ay itinapon ang telepono sa isang truck bago tahimik na umuwi. Biglang tumalon ang pusa ni Sehon sa kanyang sasakyan, na labis niyang ikinagulat. Agad siyang nagmaneho palayo at hindi na nasuri ang paligid, kaya hindi niya napansin na may isang hibla ng kanyang buhok na nahulog sa kalsada. Pagbalik ni Yonso, nakita niyang nagsimula na ang pulisya sa paglalagay ng mga poster ng nawawalang bata. Lumipas na ang 48 oras na hindi natatagpuan si Sehon, kaya napagpasyahan ng pulisya na ito ay isa ng opisyal na kaso ng pagkawala. Mabilis na kumalat ang balita sa internet, na labis na nagpaalala kay Yonso. Sa kabilang banda, si Moyon ay lihim na natuwa nang makita ang balita. Naisip niya kung ano kaya ang magiging reaksyon ng lahat kapag nalaman nilang patay na ang batang iyon. Nang gabing iyon, dinala ng direktor ng kulungan ang gamot para kay Moyon at tinanong kung nakita na niya ang balita. Hindi nagpakita ng kakaibang emosyon si Moyon at sinabi niyang maaaring malapit nang makasama ni Sehon ang kanyang mga magulang. Pagsapit na hating gabi, uminom si Moyon ng 6 na uri ng kapsul. Kalaunan, napag-alaman na ang mga ito, kasabay ng gamot na kanyang ininom, ay magdudulot ng pagkalason. Sa kanyang pagkakoma, nakarinig si Moyon ng isang tinig na nagsasabing alam nito kung sino ang kanyang pinatay. Agad niyang naalala na minsan niyang pinatay ang sarili niyang kapatid. Mabilis siyang dinala ng mga gwardiya sa ospital. Inakala ng lahat na nagtangka siyang magpakamatay, ngunit ang tunay niyang layunin ay makita si Yonso upang tuparin ang kasunduan nila. Kailangan niyang harapin ni Yonso si Moyon at ikwento kung paano niya ginawa ang krimen at kung ano ang itsura ni Sehon nang mamatay ito. Nang makita ni Yonso ang balita tungkol sa diumanoy pagpapakamatay ni Moyon, agad niyang nahulaan ang plano nito. Kinabukasan, nagpanggap siyang doktor at pumasok sa silid ospital ni Moyon upang ikwento ang krimen. Hindi inaasahan ni Yonso na nahulaan ni Moyon ang kanyang pakay at labis siyang nabahala. Naalala ni Yonso ang gabing bumagsak si Sehon. Sinubukan talaga niyang itusok ang kutsilyo sa liig ng bata, ngunit sa huli ay nasugatan lamang niya ang sarili niyang kamay. Pagkatapos nito, ginising niya si Sehon, sinenyasan itong manahimik at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ipinaalam ni Yonso na may taong gustong pumatay kay Sehon at kailangan nilang malaman ang tunay na dahilan. Kung hindi siya kikilos, may iba pang ipapadala upang tapusin ang bata. Dahil dito, iminungkahi ni Yonso na magtulungan sila at magkunwaring patay si Sehon. Pinahid niya ang sarili niyang dugo sa mukha ng bata, kumuha ng larawan, at ipinadala iyon kay Moyon. Pagkatapos, bumaba silang dalawa sa basement ng bahay. Ipinaliwanag ni Sehon na napakapribado ng lugar na iyon at hindi ito malalaman ng mga tagalabas. Hindi rin isipin ng kanyang lolo na babalik siya sa lugar kung saan siya iniwan ng kanyang mga magulang. May sapat na pagkain sa basement para sa 1 buwan. Kailangan lamang manatili roon si Sehon ng 1 linggo habang inaayos ni Yonso ang lahat, ilalabas niya si Sehon at saka babalik sa normal ang lahat. Gayunman, sinabi ni Moyon na hindi na kailangang magsinungaling pa si Yonso at tapos na ang kasunduan nilang dalawa. Labis na nagalit si Yonso at iginiit na si Moyon ang dapat pasalamatan, hindi ang iba. Sinabi ni Moyon na kung hindi kayang tapusin ni Yonso ang batang iyon, paano pa niya matatapos ang sarili niyang misyon at tinanong kung alam ba niya kung paano gamitin ang ibinigay sa kanya. Buong pusong ginabayan ni Moyon si Yonso, pumikit at hinintay ang kanyang gagawin, ngunit sa huli ay hindi pa rin niya nagawang tapusin ang lahat. Hindi inaasahang umiyak si Moyon. Ipinahayag ni Yonso na kung ang isang tao ay dapat mamatay o hindi, ang batas ang magpapasya, at wala silang karapatang kumuha ng buhay ng sinuman. Tumawa si Moyon at tinuligsa ang kanyang paniniwala sa batas, ipinaalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Humingi si Yonso ng pagkakataon upang patunayan ang kanyang paninindigan at sinabing gagawin niya ang nararapat para sa bata. Sa harap ng batas, hindi na kailangang matakot si Moyon dahil patay na raw si Sehon. Umuwi ang lolo upang hanapin si Sehon at nakakita ng dugo sa sahig. Sinundan niya ito hanggang sa basement at doon natagpuan ang nagyelong katawan ni Sehon sa refrigerator. Labis ang kanyang sakit at galit habang nanginginig niyang tinanong si Moyon kung bakit alam nitong patay na si Sehon. Ipinaliwanag na may nagpadala sa kanya ng totoong larawan, hindi tulad ng peking ipinadala ni Yonso. Bukod kay Moyon, marami ring kaaway ang bata, o maaaring si Yonso talaga ang tunay na target. Nang marinig ito, nag-alala si Yonso at patakbong nagtungo sa bahay ni Sehon, kung saan nadiskubre niyang puno na ng pulis ang lugar. Inilalabas na ang katawan ni Sehon na nagpapatunay sa sinabi ni Moyon. Natakot si Yonso at nais nang umalis, ngunit napansin ng lolo ang kanyang kakaibang kilos. Nagkataon ding hinahanap siya ni Attorney Jung-gyu, ngunit ayaw niyang makipag-usap kaninuman sa sandaling iyon. Sa loob ng bahay, sinimulan ng pulisya ang masusing pagsisiyasat sa pinangyarihan. Si Donghon, dahil sa kanyang karanasan, ay mabilis na nakahanap ng mga ebidensya at ipinahiwatig na maaaring pumasok ang salarin sa pamamagitan ng tubo ng ventilasyon. Nais niyang kumpirmahin sa lolo kung nakalock ang basement mula sa loob o sa labas. Gayunman, ayaw nang makipag-usap ng lolo at gusto na lamang umalis kaya hinayaan na siya ng mga pulis. Umalis din ang pusa at naunawaan ng lahat ang kalagayan ng isang matandang nawalan ng buong pamilya.
Sa kabilang banda, si Moyon ay nakatutok sa balita at halatang nasisiyahan. Agad siyang tinanong ni Attorney Yong-in kung may kinalaman ba siya sa nangyari. Ipinakita ni Yong-in ang kanyang pagdududa, ngunit dahil tila walang kakayahan si Moyon na kumilos mula sa loob ng kulungan, pansamantala niyang isinantabi ang hinala. Samantala, sinimulan na ng pulisya ang autopsy. Pinayuhan ni Detective Jisoo ang lolo na huwag manood, ngunit mariin itong tumanggi dahil nais niyang malaman kung paano namatay ang kanyang apo. Lumabas ang paunang resulta na ang biktima ay namatay dahil sa 4 na saksak sa leg. Gayunman, may mga bakas din ng pagsakal at palatandaan ng pag-ihi sa sarili na nagpapakitang matindi siyang tinakot bago pinatay. Dahil nagyelo ang katawan, hindi pa matukoy ang eksaktong oras ng kamatayan. Subalit may natagpo ang hindi pa natutunaw na pagkain sa tiyan, at sa pagsusuri sa antas ng pagkabulok nito, maaaring matukoy kung kailan pa buhay ang biktima. May nais itanong si Dong-hwan kay Lolo tungkol sa kaso ni Sehon 2 taon na ang nakalipas. Dahil sa krimeng iyon, isang mag-ama ang nagpakamatay. Ipinahayag ni Lolo na wala siyang alam tungkol dito, ngunit kapansin-pansin na tila may itinatago siya. Pinayuhan ni Jisoo si Lolo na maging tapat upang mas mabilis mahuli ang salarin. Ipinaliwanag ni Lolo na dati silang hindi malapit dahil patay na ang mga magulang ni Sehon kaya niya ito kinukop. Pagkatapos nito, umalis si Lolo at wala nang nagawa sina Jisoo at Dong-hwan kundi hayaan siya. Pag-uwi, agad na isinara ni Yeon-so ang pinto ng bahay, nanginginig sa matinding takot. Tinawagan niya ang isang kaibigan upang sunduin ang kanyang anak at inasikaso ng babae ang bata sa loob ng ilang araw. Determinado si Yeon-so na mahanap ang pumatay kay Sehon bago pa siya muling pagbintangan ng pulisya. Batay sa mga larawan, lahat ng suspect ay may koneksyon kay Moyon. Sinabi rin ni Moyon kay Yeon-so na kung hindi niya kaya, may iba pang gagawa nito. Si Yeon-so ay isa lamang sa mga taong iyon, ngunit lahat sila ay hindi niya kilala. Ang tanging palatandaan ay ang isang matabang babae na minsang may hawak sa anak ni Yeon-so. Nalaman ni Yeon-so na ang babae ay nagtatrabaho sa isang fast food restaurant, kaya nagpasya siyang hanapin ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Jung-gyu, ngunit hindi niya sinagot. Gayunman, nang lumabas si Yeon-so, naghihintay si Jung-gyu sa pintuan at hinila siya papasok upang makausap. Ipinahayag ni Jung-gyu ang kanyang hinala na magkasabuatan sina Yeon-so at Moyon, lalo na nang makita niya si Yeon-so na nagpanggap na doktor sa ospital upang makita si Moyon. Nagtaka rin siya kung may kaugnayan ang kaso ni Sehon kay Yeon-so at kung bakit naroon siya sa pinangyarihan. Nanatiling tahimik si Yeon-so at hindi sumagot. Lubhang nagalit si Jung-gyu at nagtanong kung bakit niya pinili ang isang hindi kilalang abogado tulad niya. Tumayo si Yeon-so at umalis, iniwan si Jung-gyu na lubos na dismayado. Pagkatapos nito, nagtungo si Yeon-so sa fast food restaurant. Habang natutulog ang matabang babae sa bodega, ninakaw niya ang cellphone nito at pilit binuksan ang password. Tinanong niya kung kasabwat ba ito ni Moyon, ngunit sinabi ng babae na mabuting tao si Moyon at iniligtas siya nito. Ayon sa kanya, binayaran lamang siya upang bantayan si Yeon-so, hindi upang gumawa ng anumang masama laban kay Sehon. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Dong-hwan at Jisoo ang mga ebidensya kaugnay ng kaso ni Sehon. Lumabas na ang biktima sa kasong iyon ay isang high school student na pinainom ng alak ni Sehon, sa pilitang pinahitit ng droga, at ginawan pa ng video na in-upload online. Ang biktima ay may kapatid na babae na si Kang Sohee, isang medical student sa Germany. Matapos mag-aral ng medisina, naging volunteer si Sohee sa isang medical organization na tumutulong sa mga refugee sa Thailand, ngunit namatay ang kanilang ina sa isang aksidente sa sasakyan malapit sa border. Dahil walang record si Sohee sa South Korea, hiniling ni Dong-hwan kay Jisoo na makipag-ugnayan sa mga otoridad ng Thailand upang makuha ang kanyang file at mapabalik siya sa bansa. Pagkatapos nito, nagtungo si Dong-hwan sa archives ng korte upang alamin ang detalye ng kaso ni Sehon. Doon niya nalaman na may koneksyon ang pamilya ni Sehon at nakialam sila sa paglilitis. Ginawang masama ang imahe ng biktima, pinalabas na isa itong prostitute at aktibong nangakit, at gumawa pa ng chismis na ang mga estudyante ay nakikipag-date kapalit ng pera. Dahil sa matinding galit at kahihiyan, nagpakamatay ang babae, at kalaunan ay sumunod din ang kanyang ama. Sa kabila nito, 5 taong probation lamang ang naging hatol kay Sehon. Labis na naawa si Dong-hwan sa sinapit ng pamilya ng biktima. Pagkatapos, nagtungo siya sa ospital upang kausapin si Moyon. Hiniling ng direktor na sundin ang tamang proseso, ngunit sinabi ni Moyon na maaari naman siyang kausapin doon mismo. Binanggit ni Dong-hwan ang kaso ng panggagahasa at ang paghihirap na dinanas ng pamilya ng biktima upang obserbahan ang reaksyon ni Moyon, ngunit nagkunwari pa rin itong walang kinalaman. Nabanggit din ni Dong-hwan ang kapatid niyang babae na namatay sa Thailand at inisip na kung buhay pa ito, tiyak na gugustuhin din nitong maghiganti. Ipinahayag niya ang kanyang haka-haka na si Moyon ang kapatid ni Kang Sohee. Hindi ito inamin o itinanggi ni Moyon. Napagtanto ni Dong-hwan na kung ang kapatid ni Sohee ay nagboluntaryo upang iligtas ang iba, hindi ito kikilos laban kay Yeon-so dahil wala itong personal na galit. Tahimik na umalis si Moyon at sa pagbabalik tanaw, tila kinamumuhian niya si Yeon-so. Gayunman, hindi na niya ito hinarap ng tuwiran, alinsunod sa kanyang ugali, at tuluyan na siyang umalis. Pagkatapos nito, nakaramdam si Dong-hwan ng pagkalito na para bang mali ang kanyang mga hinala mula pa sa simula. Kalaunan, ibinalik si Moyon sa bilangguan at pinaghintay sa holding room. Doon, hindi sinasadyang nakita niya si Hwirang na nakikipag-usap sa isang lalaking estudyante, ang kaibigang minsang nagbigay ng pera kay Sehon. Tumingin ang lalaki kay Moyon ng may pag-iingat, tila may pagkilala. Sinimulan ding pagmasdan ni Moyon si Hwirang na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pagkapagod.
Naalala ni Moyon na ang tinig na narinig niya noong siya ay nasa koma ay kay Huirang. Doon niya naunawaan na alam nito kung sino ang kanyang niloko at naniniwalang karapat-dapat sa paghihiganti ang mga taong iyon. Unti-unti niyang napagtanto na si Huirang ang kaibigang nagbigay ng maling patotoo sa paglilitis ng panggagahasa. Noon, sa takot at pag-iyak ni Huirang, muntik na niya itong sakalin at mabuti na lamang ay napigilan siya ng isang kaibigan. Samantala, natagpuan ng pulisya ang isang hibla ng buhok ni Yeonso sa pinangyarihan ng krimen. Sinuri ni Donghan at Jisoo ang mga kilos ni Yeonso noong araw ng insidente, ngunit wala silang nakitang bakas na diretsong nag-ugnay sa kanya sa lugar. Nang dumating si Sundeok, ipinakita niya ang ruta ng galaw ni Yeonso sa loob ng 5 araw. Bago mangyari ang krimen, ang mga kilos ni Yeonso ay malinaw na kakaiba sa kanyang karaniwan dahil pumupunta siya sa mga lugar na iyon na tila sinusundan ang isang tao sa loob ng ilang araw. Ibinunyag din ni Sundeok na noong araw ng krimen ay nasira ang electronic ankle monitor ni Yeonso, ngunit dumating siya upang palitan ito sa loob lamang ng 1 oras. Inakala ni Sundeok na hindi sapat ang 1 oras upang magawa ni Yeonso ang buong serye ng kilos, kaya nakalimutan niyang iulat ito. Agad na nagtungo ang pulisya sa bahay ni Yeonso, ngunit nauna nang dumating ang lolo. Wala siyang balak saktan si Yeonso, nais lamang niyang marinig ang katotohanan mula rito dahil may nagpadala sa kanya ng isang larawan. Lumitaw si Yeonso sa harap niya. Labis ang takot ni Yeonso, ngunit nang mapansin niyang hindi nagmamadali ang lolo, inanyayahan niya ito sa loob upang mag-usap. Nagkunwari si Yeonso na maghahanda ng tsaa, ngunit bigla niyang binuhusan ng kumukulong tubig ang mukha ng lolo. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas, ngunit nahawakan pa rin siya ng matanda. Saglit na nag-agawan ang dalawa hanggang sa manginig si Yeonso sa takot. Sa huli, nakawala pa rin siya, agad sumakay sa kotse at tumakas. Sa gitna ng paghabol, napagkamala ng pulisya na tumataka si Yeonso kaya agad silang naglabas ng waran. Nilabag din niya ang curfew at patuloy na tumutunog ang electronic foot cuff. Tumawag si Sundeok upang paalalahanan siya, ngunit agad niyang ibinaba ang telepono. Habang nagmamaneho, nakita ni Yeonso ang balita tungkol sa kaso at nalaman niyang may natagpo ang hibla ng kanyang buhok sa crime scene. Nang maunawaan niya ang dahilan ng pagtugis ng pulisya, nagpanik siya at dumaan sa pulang ilaw, nagdulot ng kaguluhan sa kalsada at pansamantalang nakaipit ang mga pulis. Pagkatapos nito, nagtago siya sa isang tindahan at sinubukang tanggalin ang electronic foot cuff. Nawalan ng signal ang pulisya kay Yeonso, kaya humingi sila ng tulong sa media para sa isang komprehensibong manhunt. Samantala, matapos ang pag-atake ni Moyon, dinala si Huirang sa klinik, labis na balisa at takot. Inilipat ng warden si Moyon sa isolation room at pinayuhan si Huirang na huwag mag-alala. Pagkatapos, sinamahan ng warden si Huirang pabalik sa kanyang selda. Habang dumaraan sila sa harap ng isolation room ni Moyon, muling nabalisa si Huirang sa marahang pagkanta nito, habang pinaalalahanan ng warden ang mga bilanggo na huwag magdulot ng gulo. Bigla, binalot ni Huirang ang isang kordon ng kuryente sa kanyang liig at tumalon sa harap ng pinto ng isolation room ni Moyon. Hindi siya napigilan ng punong warden. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, wari humihingi ng kapatawaran. 2 taon na ang nakalipas, si Moyon ay isang medical volunteer sa Thailand. Mayroon siyang matalik na kaibigan at madalas siyang tumatawag sa bahay para sa kanyang kapatid na babae. Si Huirang ang matalik na kaibigan ng kapatid niya. Bagamat hindi ganoon kalapit ang magkapatid, masaya at maayos pa rin ang kanilang samahan. Balak ni Moyon na bumalik sa Korea sa susunod na taon at isama ang kanyang kapatid at kaibigan sa paglalakbay. Ngunit sumiklab ang COVID at biglang dumami ang mga pasyente. Dahil abala si Moyon, nang mag-text ang kanyang kapatid na may problema, ibinaba niya ang telepono, inaakalang maintindihan nito ang sitwasyon. Kalaunan, labis siyang napagod sa trabaho, nahawahan din at nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, natuklasan niya ang mahigit 100 tawag at mensahe mula sa kanyang kapatid. Tumakbo siya paakyat ng burol upang makakuha ng signal. Nagmakaawa ang kapatid na huwag niyang panoorin ang video, ngunit dahil sa matinding kuryosidad, pinanood pa rin niya ang kuha kung saan sa pilitang pinainom at pinasinghot ang kanyang kapatid, habang patuloy itong inililipat ng lugar ng mga kasama niya upang mag-record. Di naglaon, nalaman ni Moyon na ang kanyang kapatid at ama ay nagpakamatay na. Labis siyang nabigla at agad na nais bumalik sa Korea, ngunit dahil sa lockdown ay hindi siya makaalis at naipit sa isang refugee camp. Unti-unti siyang nawala ng katinuan, pinagsisisihan na hindi niya pinagtiwalaan ang kapatid noon. Madalas niyang saktan ang sarili at halos wala na sa tamang pag-isip. Inalagaan siya ng kanyang kaibigan na nagsabing kung nais niyang maghiganti, kailangan muna niyang gumaling. Mula noon, lalong nag-alab ang paghihiganti sa puso ni Moyon. Sa kasalukuyan, ang warden mismo ang nagbaba kay Huirang. Unti-unti itong nawala ng malay. Natuklasan ng doktor na nabali ang hita ni Huirang dahil humaba ang lubid at tumama ang kanyang paa sa lupa. Hiniling ng warden na tumawag ng ambulansya, ngunit naramdaman ng doktor na wala ng oras. Nag-alinlangan siya kung ano ang dapat gawin at tumingin kay Moyon, humihingi ng tulong, ngunit hindi pumayag ang punong warden. Gayunpaman, dahil sa matibay na kumpiyansa at katiyakan ng doktor sa loob ng bilangguan, napilitan ang direktor na sumunod. Kinailangan niyang payagan si Moyon na operahan si Huirang doon mismo. Ginamit ang pinakamapanganib na paraan upang muling ikabit ang mga buto. Sinampal muna si Huirang upang magising dahil kung siya ay matutulog sa sandaling iyon, hindi na siya magigising muli. Hindi na ginamitan ng anesthesia dahil maaari nitong pabagalin ang tibok ng puso. Tinulungan ng direktor na hawakan si Huirang habang isinasagawa ang operasyon. Nakakatakot ang proseso, ngunit hindi man lang kumurap si Moyon.
Sa huli, naging matagumpay ang operasyon. Pagkatapos nito, dinala ng ambulansya si Huirang sa ospital. Iminungkahi ng doktor na samahan siya ni Muyon dahil ito ang nagsagawa ng unang lunas. Napilitan ng direktor na payagan ito. Sa sandaling iyon, napagtanto rin ng direktor na si Muyon ay hindi malamig ang dugo. Ang mukhang nababalutan ng dugo ay hindi lamang sa mamamatay tao makikita, kundi pati sa taong nagligtas ng buhay. Kasabay nito, nasa bahay na rin ni Yonso ang mga pulis. Nakakita sila ng malinaw na bakas ng pag-aaway at palatandaang may dumating bago pa ang pulisya. Hindi dinala ni Yonso ang kanyang mahahalagang gamit na nagpapatunay na hindi niya planong tumakas. Nakahanap si Donghon ng mahahalagang pahiwatig, kabilang ang mga nanginginig na sketch ng mga suspect. Sa talaarawan ni Yonso, malinaw na naitala kung paano niya sinundan si Sehon sa likod ng hardin. Natagpuan din ng pulisya ang mga ebidensyang hindi niya nasunog, isang raincoat, kutsilyo, at kamera. Inutusan ni Donghon ang kanyang mga kasamahan na i-recover ang data, ngunit natuklasang wala na ang memory card ng kamera, kaya abutin ito ng mahabang panahon. Pagkatapos nito, dinala rin ni Donghon ang kanyang mga tauhan sa opisina ni Attorney Junggu. Upang makakalap ng ebidensya laban kay Yonso, sinabi ni Donghon kay Attorney Junggu na ang kanyang kliyente ay isang pangunahing suspect sa pagpatay. Ikinagulat ito ni Junggu at malinaw na ipinahayag na hindi niya tungkulin ang mangalap ng ebidensyang magpapahamak sa sarili niyang kliyente. Bilang abogado, ang responsibilidad niya ay humanap ng ebidensyang makakatulong sa depensa ni Yonso, hindi ang magtayo ng kaso laban dito. Dagdag pa rito, ilang araw nang hindi nakikipag-ugnayan si Yonso sa kanya, kaya tumanggi na rin si Junggu na ipagpatuloy ang usapan kay Donghon. Humingi siya ng pahintulot na lumabas upang manigarilyo. Habang nasa labas, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Si Yonso pala yon at malinaw na nangangailangan siya ng tulong. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagpansin kanina at ipinaliwanag na maraming pulis sa paligid. Nagpanggap si Junggu na may kausap na may-ari ng gusali at nagtago siya sa bubong upang makinig. Doon niya napansin na si Yonso ay malapit lamang, kausap siya sa telepono. Nakiusap si Yonso na kontakin niya si Muyon dahil ito lamang ang makakapagpatunay na hindi siya ang mamamatay tao. Biglang lumitaw si Donghon mula sa likuran, balak hulihin si Junggu, ngunit naantala siya ni Jesu. Sa gitna ng tensyon, may nagsabing nasa ospital si Muyon, hindi dahil nasugatan, kundi dahil nagligtas ito ng isang bilanggo. Mabilis na binuksan ni Junggu ang speaker ng telepono. Nakinig si Yonso, naghahanap ng pagkakataong makausap si Muyon. Naging mapagmatsyag si Donghon at tinanong kung sino ang kausap ni Junggu. Ipinakita ni Junggu ang telepono at lumitaw na ang tawag ay mula sa isang pampublikong telepono sa kabilang kalsada. Sa galit, direktang hinawakan ni Donghon ang kwelyo ni Junggu. May sinabi si Donghon sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Inutusan ni Donghon si Jesu na i-secure ang lugar at ipahanap sa pulisya si Yonso. Gayunman, nakalusot pa rin si Yonso at matagumpay na nakatakas patungo sa ospital. Sa ospital, nakikipag-usap si Muyon sa abogado nitong si Yong-in tungkol sa posibilidad ng pagpapatotoo para kay Yonso nang mapansin niya ang senyas nito. Agad siyang lumabas. Uminom siya ng tubig at napansing nasa banyo si Yonso. Matapos kausapin si Yong-in, humingi si Muyon ng pahintulot na maligo. Pinuri niya si Yonso dahil mas naging matapang na ito at hindi na mahina at duwag tulad ng dati. Nais lamang malaman ni Yonso kung bakit muli siyang nadawit sa pagpatay dahil sa kanya. Ipinaliwanag ni Muyon na kung kaya niyang impluwensyahan ng iba, hindi siya hihingi ng tulong sa isang taong walang paninindigan tulad ni Yonso. Nagtaka si Yonso sa nalalaman ni Muyon. Ginabayan siya nito upang hanapin ang tunay na salarin at ipinaliwanag na may namatay na dahil sa krimeng ginawa nito. Inilarawan ni Muyon ang larawang natanggap niya at inakalang may kaugnayan ito sa kampo ng dam na pinuntahan ni Yonso. Ngunit nang ipakita ni Yonso ang larawang nakita niya sa ospital, napansin nilang ganap na magkaiba ang dalawang larawan. Ang posisyon ng bata, ang pagkakahilig ng ulo, at maging ang kondisyon ng ilaw ay magkabaligtad. Naalala ni Yonso ang taong nagpadala ng larawan sa lolo ni Sehon, malinaw na patunay na matagal na siyang sinusubaybayan. Naisip niya kung sino ang nagpadala ng larawan, ngunit mas mahalagang tanong kung bakit ipinadala ito sa pangalan niya. Malinaw na may gustong magbintang sa kanya. Naisip niya kung may iba pa ba siyang kaaway. Sa sandaling yon, tinawag ng direktor si Muyon na matagal nang naliligo. Bago sila maghiwalay, pinaalalahanan ni Muyon si Yonso na huwag magtiwala kaninuman. Naantig si Yonso sa katapatan nito at pinaalalahanan din siyang mag-ingat. Paglabas niya ng banyo, may biglang dumaan na stroller sa harap niya. Sa sandaling yon, naisip ni Muyon na tumakas at agad niyang isinakatuparan ang plano. Pinakilos ng direktor ang mga tauhan upang habulin siya, ngunit napakabilis ni Muyon kaya nawalan sila ng bakas. Napilitan ang punong direktor na humingi ng tulong sa pulisya. Agad na dinala ni Donghon ang kanyang mga tauhan sa ospital at hindi sinasadyang nakasalubong si Yonso. Para bang saan man siya magpunta ay madaling nakikilala si Yonso, ngunit sa kabila nito, nakatakas pa rin siya. Napansin din ng punong direktor ang kakaibang galaw sa supply ng kuryente ng gusali. Doon pala nagtatago si Muyon. Hindi niya inakalang isa pala itong patibong. Pinilit ng punong direktor si Muyon na sumuko at pumayag naman ito. Ngunit biglang may umatake sa direktor. Napagtanto ni Muyon na yon ay ang lolo ni Sehon. Ipinaliwanag ng matanda na hindi mali ang kamuhian ang mga magulang ni Sehon at dapat silang managot sa kanilang kasalanan. Hindi niya sinisisi si Muyon, ngunit ang mga pangyayaring ito ay nakaapekto kay Sehon kahit bata pa ito. May kasalanan man ang bata, ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay parusa na rin sa kanya.
Lubos ang pagsisisi ni Sehon at hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya mabigyan ni Moyon ng pagkakataon. Naging tapat din si Moyon sa lolo at inamin na pinagsisisihan niyang hindi niya mismo napatay ang tunay na salarin dahil may iba ang gumawa nito. Gayunman, pinuri pa rin siya ng matanda. Kinabukasan, sinuri ng pulisya ang CCTV ng ospital at nalaman na sinadya ni Moyon ang pagtakas upang bigyan ng pagkakataon si Yeon-soo na makatakas. Nagsisi si Dong-hwan at tinanong ang sarili kung bakit hindi niya agad nakilala si Yeon-soo noon. Dumating din ang warden upang tumulong sa investigasyon, ngunit minamaliit siya ng pulisya dahil sa kanyang posisyon. Dahil sa umano'y maluwag na pamamahala, nangyari ang lahat ng ito. Sinisi ni Dong-hwan si Yeon-soo sa lahat ng pangyayari at iginiit na ginamit nito ang kanyang mahinang anyo upang linlangin ang lahat. Ayaw na niyang pagbigyan pa si Yeon-soo. Sa huli, natukoy rin ng pulisya ang taong pumasok sa bahay ni Yeon-soo at umatake kay Moyon sa ospital, ang lolo ni Sehon. Naunawaan nila ang kanyang damdamin at dahil wala namang nasaktan, natapos doon ang insidente. Buhay pa si Moyon, kaya napagpasyahan na hayaan muna siyang malaya at hintayin munang malutas ang kaso bago kumilos laban sa kanya. Habang iniimbestigahan ang lumang kaso ng panggagahasa, aksidenteng natuklasan ni Dong-hwan na si Reporter Hong ang unang nagsulat ng artikulo tungkol dito 2 taon na ang nakalipas, at ang kasong iyon ay may malinaw na kaugnayan kay Moyon. Tinawagan ni Dong-hwan si Reporter Hong upang alamin kung sino ang pinanggalingan ng impormasyon, ngunit ang tanging alam ni Hong ay isang misteryosong lalaki ang source niya at wala siyang iba pang detalye. Hiniling ni Dong-hwan kay Hong na agad siyang tawagan kung muling makipag-ugnayan ang misteryosong tao at magbigay ng bagong impormasyon. Pagsapit ng hating gabi, may pumasok na tawag sa switchboard ng pulisya. Iniulat na ang lokasyon ay ang bahay ng lolo ni Sehon at ang numerong ginamit ay pag-aari ni Yeon-soo. Isang babae sa kabilang linya ang humihingi ng tulong sa pulisya. Sa oras ding iyon, wala si Yeon-soo sa loob ng bahay. Inakala ng mga pulis na nahuli na siya ng lolo ni Sehon. Dahil dito, nasabi ni Dong-hwan sa sarili na kung may mangyaring masama kay Yeon-soo, handa siyang magbitiw dahil natalo siya ng isang matanda. Pagdating ng pulisya sa bahay, kusang binuksan ng lolo ni Sehon ang pinto at pumayag sa investigasyon. Hindi nila nakita si Yeon-soo, ngunit nakuha nila ang kanyang telepono na hindi man lang nilagyan ng password. Sa pagsusuri ng video surveillance, nakita na kusang loob ang pagpunta ni Yeon-soo sa bahay. Pagbalik ni Dong-hwan sa istasyon, unti-unti niyang naunawaan ang intensyon ni Yeon-soo. Tinanong niya ang lolo ni Sehon kung bakit ito pumunta sa bahay ni Yeon-soo, gayong hindi pa naman isinasa publiko ng pulisya na si Yeon-soo ang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Sehon. Maging ang resulta ng autopsy sa ospital ay hindi pa rin inilalabas. Kaya malinaw ang tanong, sino ang nagsabi sa kanya? Tumanggi ang lolo ni Sehon na sumagot at diretsahang isinara ang gate upang paalisin ang mga pulis. Sa sandaling iyon, may napansin si Jisoo sa surveillance camera. Ang polo na suot ni Yeon-soo ay pag-aari ni Attorney Jung-gyu, kaya malinaw na may ugnayan pa rin sila. Agad na ipinahanap ni Dong-hwan si Jung-gyu. Napag-alaman na ang polo ay galing sa gym, isang lugar na pag-aari noon ni Jung-gyu, ngunit inabandona niya halos 1 taon na ang nakalipas. Pansamantala niyang pinayagan si Yeon-soo na magtago roon. Sa lugar ng pagsasanay, may iniwang isang larawan, isang sketch ng aktual na eksena ng krimen. Ayon sa kwento ni Moyon, naniwala si Jung-gyu na may nais ipahiwatig si Yeon-soo sa pamamagitan ng guhit na yon. Ngunit ipinaliwanag ni Dong-hwan na tanging ang tunay na salarin lamang ang makakaguhit ng ganoong kadetalyadong eksena. Ipinakita rin niya kay Jung-gyu ang telepono ni Yeon-soo, kung saan makikitang may komunikasyon sa pagitan ina Moyon at Yeon-soo, at sabay nilang natanggap ang mga larawang tila nagpapatunay na si Yeon-soo ang salarin. Dahil dito, nagsimulang mag-alinlangan si Jung-gyu. Sa kabila ng lahat, nais pa rin ni Jung-gyu na paniwalaan si Yeon-soo sa huling pagkakataon. Naniniwala siyang si Moyon ang may alam ng buong katotohanan, kaya hiniling niyang makausap ito. Tumanggi si Dong-hwan sa una, ngunit nang makabalik siya sa opisina at matanggap ang mga larawang nakuha mula sa kamera ni Yeon-soo, ngayon lamang niya napansin ang malinaw na pagkakaiba ng mga iyon sa aktual na crime scene. Sa huli, napagpasyahan ni Dong-hwan na payagan si Jung-gyu na makipagkita kay Moyon, ngunit binura niya muna ang ilang larawang ayaw niyang amining ebidensya ng kanyang pagkakamali. Kinabukasan, magkasamang pumunta si Dong-hwan at si Jung-gyu sa ospital, nang hindi ipinapaalam ito sa abogado ni Moyon na si Yeong-in, at hindi rin nila tinawag ang abogado na si Jin. Ninais ni Jung-gyu na direktang magtanong at alamin kung nasaan si Yeon-soo, dahil natatakot siyang may masamang mangyari rito. Sinabi ni Moyon na sapat na ang mga nangyaring trahedya kay Yeon-soo. Nang tanungin kung alam niya ba ang kinaroroonan nito, iniwan niyang bukas ang sagot. Nagtaka si Jung-gyu kung bakit pinili ni Moyon si Yeon-soo, isang taong madaling hulaan at madaling malinlang, at kung niloko rin ba nito ang piskal. Ipinaliwanag ni Moyon na hindi niya nilinlang si Yeon-soo, nagkaroon lamang sila ng kasunduang kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa. Naggitngit sa galit si Jung-gyu dahil para sa kanya ay ginawa lamang na mamamatay tao si Yeon-soo. Kalmado pa rin si Moyon at iginiit na hindi pumatay si Yeon-soo. Tiniyak niya ito dahil magkaiba ang mga larawang kuha sa crime scene at ang mga larawang hawak ni Yeon-soo. Alam din ito ni Dong-hwan. Napatingin si Jung-gyu kay Dong-hwan nang may pagdududa at tumango si Dong-hwan bilang kumpirmasyon na batid niya ang katotohanan. Gayunman, nanatili ang matinding pagkiling ni Dong-hwan laban kay Yeon-soo. Para sa kanya, si Yeon-soo pa rin ang nagpadala ng tunay na larawan kay Moyon at ang mga peking larawan ay ginamit lamang upang lumikha ng alibi at linlangin ang lahat. Ipinaliwanag ni Moyon na magkaiba ang pananaw nila ni Dong-hwan. Sa kanyang paningin, si Yeon-soo ay naging dalawang ganap na magkasalungat na tao, at sa kabila ng lahat, nanatili siyang isang mabuting tao.
Dahil sa hiya at galit, biglang kinuha ni Donghon ang recorder at umalis sa silid ng ospital. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jisoo. Natagpuan na raw si Yeon-soo sa memorial exhibit ng kanyang asawa. Napaisip si Donghon kung bakit, sa gitna ng matinding pagtugis, pinili pa rin ni Yeon-soo na makita ang mga likha ng kanyang asawa at kung gaano niya ito tunay na minahal. Unti-unting nabasag ang matagal ng pagkiling sa kanyang isipan. Sinundan siya ni Junggu at tinanong kung nagsimula na ba siyang mag-alinlangan. Para sa abogado, ang usapin ay tungkol sa tiwala. Hindi man niya alam kung nagkasala ang kanyang kliyente, naniniwala siya sa pagiging inosente nito. Sa kabilang banda, tungkulin ng isang piskal ang magsampa ng kaso, kaya palagi niyang iniisip na ang kaharap niya ang salarin. Kung nagtiwala lamang si Donghon kay Yeon-soo mula sa simula at mas maingat na sinuri ang kaso, maaaring hindi humantong sa ganitong mga pangyayari. Tinanong siya ni Junggu kung nagsisisi ba siya, ngunit hindi naglakas loob si Donghon na sumagot at agad na umalis. Pagkaraan, nagtungo si Donghon sa memorial exhibit, sinundan ang mga bakas na iniwan ni Yeon-soo, at natagpuan ang lokasyon ng likhang pinamagatang ang landas ng pagkawala, isang regalo ng abogado na si Jin at ng asawa nito. Sa parehong oras, biglang lumabas sa balita ang isang video ng pag-amin na kinunan mismo ni Yeon-soo. Sa video, inamin niyang pinatay niya ang kanyang asawa at nakipagsabuatan siya kay Moyon upang si Moyon ang umako ng kanyang kasalanan. Gayunman, kasabay ng pag-amin, mariing iginiit ni Yeon-soo na hindi siya ang tunay na pumatay kay Sehon. Ipinaliwanag niya na ang tanging dahilan ng kanyang paglabas ay upang makasama at makita ang kanyang anak. Patuloy niyang itinanggi ang mga paratang laban sa kanya at inakusahan ang prosekusyon ng sadyang pagbabaliwala sa mahalagang dashcam footage na, ayon sa kanya, ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng ikatlong tao, ang tunay na salarin at pumatay sa kanyang asawa. Dahil dito, napagtanto ni Donghon na hindi basta pag-amin ang ginagawa ni Yeon-soo, kundi sinusubukan niyang magpadala ng isang mensahe. Nagulat ang mga netizen at marami ang naniwala na naging pabaya ang mga taga-usig at pulisya sa paghawak ng kaso. Agad na bumalik si Donghon sa istasyon ng pulisya at tinawag ang lahat para sa isang emergency meeting. Inakala ng ilan na si Donghon ang nagkubli ng ebidensya, ngunit malinaw na sinabi ni Detective Jisoo na wala silang natanggap na anumang dashcam footage at na nagsisinungaling si Yeon-soo sa kanyang video. Biglang dumating sina Junggu at Yeong-in, dala ang ebidensyang nagpapatunay na hindi si Moyon ang pumatay kay Giday. Dahil dito, lalo pang naging magulo ang sitwasyon, sapagkat bagamat may ebidensya silang hawak, lumalabas na ang pag-amin ni Yeon-soo ay totoo sa papel ngunit puno ng salungat na pahayag. Nais ni Donghon na magsimula muli ng investigasyon dahil malinaw sa kanya na ang pag-amin ni Yeon-soo, kasama ang pag-amin sa pagpatay at ang pahayag na hindi na mapagkakatiwalaan, ay bahagi lamang ng isang planong gawing kapani-paniwala ang kanyang sariling pagtatapat. Dahil dito, lalo pang nalito ang lahat. Napansin iyong inatila may mas malalim pang natuklasan si Donghon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumugod si Sundeok at ibinalitang dinukot ng isang matandang lalaki ang anak na babae ni Yeon-soo. Agad na kumilos ang pulisya upang hanapin ang bata. Samantala, gumaling na si Hwirang at nais niyang makita si Moyon upang magpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Gayunman, kinailangan pa ring pusasan ng direktor si Moyon kahit malinaw na tumulong lamang siya. Tapat na ikinuwento ni Hwirang ang buong pangyayari sa kapatid na babae ni Moyon. Ibinunyag niya na ang isang lalaking bumisita sa kanya noon ay lubhang masama ang ugali. Dati na itong sangkot sa online gambling at dahil sa malalaking pagkatalo, nakipagsabuatan siya kay Sehon upang mag-edit ng mga larawan ng mga babaeng estudyante. Nilinlang nila ang mga ito para sa mga video na kalaunan ay ibinenta sa dark web. Nagtaka si Moyon kung ang lalaking estudyante ay minsan nang nagpunta kay Hwirang at kinumpirma niya ito, sinabing ang lalaki rin ang nag-aalaga ng pusa. Kalaunan, napansin niya na biglang kumikita ng malaking pera ang lalaki. Dahil sa kasakiman, siya ay naakit at naging kasabwat nito. Nang bumisita ang bata sa kampo ni Hwirang, personal nitong ikinuwento na nakita niya si Sehon na sinasakal ang isang tao at tila nasisiyahan pa rito. Dahil dito, nagsimulang itanong ni Moyon kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Isang araw bago ang pampublikong pagtatapat, pumunta si Yeon-soo sa eksibisyon ng kanyang asawa. Doon niya napansin ang kakaibang bakas ng daliri sa isang larawan. Dati, inilagay niya ang kanyang fingerprint sa kaliwa, ngunit ngayon ay nasa kanan na ito. Biglang lumapit si Yeong-in at hinila siya palayo, sinasabing napakadelikado ng manatili roon. Doon nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Yeon-soo kay Yeong-in, lalo na nang makita niya ang isang lumang larawan ni Giday noong kolehiyo. Doon niya napagtanto na kilala pala ni Yeong-in ang kanyang asawa noon pa, ngunit hindi niya ito kailanman binanggit. Agad na tumakas si Yeon-soo. Sinundan siya ni Yeong-in ngunit nagawa niyang makapagtago. Sa daan, aksidente niyang nakasalubong ang isang babae, ang asawa ni Yeong-in. Nang tuminala ito at tumitig sa kanya, may nakita siyang pamilyar na tingin sa mga mata nito. Naramdaman ni Yeon-soo na ang babaeng iyon ang taong nakasuot ng itim. Agad siyang bumalik sa boxing gym at iginuhit ang mukha ng babae. Sigurado siya sa mga mata, hinding-hindi iyon mapagkakamalan. Habang binabalikan ni Yeon-soo ang mga detalye, unti-unti niyang naunawaan ang buong plano. Si Yeong-in ang unang lumapit kay Moyon noong walang gustong humawak sa kanyang kaso. Sa pamamagitan ni Moyon, sinikap niyang gawing tunay na mamamatay tao si Yeon-soo. Siya rin ang palihim na nagpalitan ng mga liham sa pagitan ni Yeon-soo at Moyon, dahilan upang malaman niya ang buong plano. Sinundan niya si Yeon-soo at hinintay na maisagawa nito ang balak upang makakuha ng ebidensya. Nang hindi ito magawa ni Yeon-soo, siya na mismo ang kumilos at kumuha ng larawan ng eksena, saka pinalitan ang larawang nasa package ni Yeon-soo.
Ang tunay na layunin ng lahat ng ito ay upang tulungan ang kanyang asawa na itago ang krimen. Nang lumabas sa balita ang usapin, iginiit ni Yeon-soo na ang pulisya ang nagkubli ng ebidensya. Labis na nabahala ang asawa ni Yeong-in at hiniling na imbestigahan ni Yeong-in kung anong ebidensya ang hawak ng pulisya. Dahil wala siyang otoridad sa kaso ni Yeon-soo, kinailangan niyang makipagkita sa ibang abogado upang makapasok sa istasyon. Sinundan siya ni Yeon-soo at nalaman niyang nakipagtalo ang abogado sa kanyang asawa tungkol sa nawawalang painting ng kalsada. Muling naalala ni Yeon-soo ang mga fingerprint sa portrait. Sigurado siyang walang mag-iwan ng baka sa studio shop, kaya malinaw na ang mga fingerprint ay pagmamay-ari ng salarin. Nais sana niyang humingi ng tulong sa Junior upang subaybayan ang mag-asawang Yeong-in, ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa lolo ni Sehun na hawak nito ang kanyang anak. Kinailangan niyang pumunta mag-isa sa itinakdang lugar. Sa kabilang banda, may isang taong nakakita rin ng balita tungkol sa pagdukot sa anak ni Yeon-soo at batid nitong siya ang may kasalanan. Nais tumulong ni Moon kay Yeon-soo, kaya sinugatan niya ang sarili at nagpanggap na nagtangkang magpakamatay. Dinala siya sa emergency room at nang mag-isa ang nurse, pinatulog niya ito gamit ang bote ng gas. Kumuha siya ng gamot, nagpalit ng damit, tumakas mula sa ospital, sumakay ng taxi, at ginamot ang sariling sugat. Samantala, dumating ang pulisya sa bahay ng lolo ni Sehub, ngunit wala na ito roon. Napansin ni Dong-hwan na may dalang baril ang matanda at napagtanto niyang nasa matinding panganib si Yeon-soo. Kasabay nito, napansin din niyang nawawala si Yeong-in. Ayon kay Jung-gyu, bumalik ito sa istasyon upang kunin ang mga naiwan nitong gamit, ngunit ang tunay nitong pakay ay kumpirmahin ang ebidensya. May binanggit si Yeon-soo, ngunit tila walang agarang nangyari. Gayunman, nagtagumpay ang kanyang plano. Muling lumitaw ang abogado at sinabi ni Dong-hwan na napakaraming kahina-hinalang detalye. Nagpanggap itong hindi kilala ang asawa ni Yeon-soo, ngunit siya mismo ang naging tagapamagitan ni Yeon-soo at Moon, kaya malinaw na alam niya ang kanilang plano. Naalala rin ni Sundeok na minsang lumapit sa kanya si Yeong-in upang humingi ng sketch at ebidensya, bagay na lalong nagpagtibay sa hinala laban sa abogado. Nalito si Sundeok sa buong sitwasyon, kaya ipinakita niya ang larawan sa lahat. Doon agad nakilala ni Jung-gu na ang babaeng nasa larawan ay ang asawa ni Yeong-in. Sa puntong iyon, naunawaan ng lahat na ang pag-amin ni Yeon-soo ay hindi para iligtas ang sarili, kundi upang ilantad ang mag-asawang Yeong-in. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng balita na natagpuan na ang kotse ng lolo ni Sehun. Agad na umalis sina Dong-hwan at Jung-gu patungo roon. Pagdating sa abandonadong lugar, nakita nila ang kotse ni Yeon-soo at naghiwalay sila upang magsiyasat. Samantala, natagpuan ni Yeon-soo ang bahay kung saan dating nanirahan ang lolo at si Sehun noong bata pa ito. Itinutok ng lolo ang baril kay Yeon-soo at pinilit siyang pumasok sa loob. Ipinakita niya na ligtas pa ang anak ni Yeon-soo at inutusan siyang umupo. Habang ikinukwento ng lolo ang tungkol kay Sehun, sinabi ni Yeon-soo na hindi siya ang tunay na pumatay. Ipinaliwanag niya na kung papatayin ng lolo ang kanyang anak, hinding-hindi nito malalaman kung sino talaga ang pumatay sa kanyang apo. Ipinakita ng lolo ang isang video na nagpapakita ng pagtatalo nila ni Sehun. Makikita roon na sinaksak niya si Sehun sa leg, ngunit hindi na ipakita ang mga sumunod na pangyayari. Ipinaliwanag niyang edited ang video at ito ay ibinigay ni Yeong-in sa lolo upang pukawin ang galit nito at itulak siyang patayin si Yeon-soo para mailigtas ang kanyang asawa. Gayunman, hindi naniwala ang lolo sa paliwanag ni Yeon-soo. Biglang may narinig silang ingay sa labas, kaya lumabas ang lolo dala ang baril upang tingnan ito. Sinamantala ni Yeon-soo ang pagkakataon at nagtago sa silid ng kanyang anak. Hindi sina Dong-hwan o Jung-gu ang dumating, kundi si Moon na dating kapitbahay ng lolo at kabisado ang bahay. Inudyukan ni Moon ang lolo hanggang maubos ang bala nito, saka siya sumugod at sinaksak ang matanda. Nagkaroon ng matinding pagtutunggali, ngunit dahil sugatan si Moon, unti-unti siyang nanghina. Tumulong si Yeon-soo at magkasama nilang itinulak ang lolo palabas ng bahay hanggang sa bakuran. Dahil sa katandaan at kahinaan ng lolo, bumagsak siya at nabasag ang kanyang likod. Inilagay nila siya sa maayos na posisyon at binigyan ng unan. Bago umalis, nangako si Yeon-soo na haharapin at huhulihin ang tunay na salarin. Kinuha niya ang kanyang anak at umalis sila sa bahay. Sa sandaling iyon, dumating si Dong-hwan na sinundan ang tunog ng putok ng baril hanggang sa bahay. Nang makita ni Yeon-soo na wala ng galit sa mga mata ni Dong-hwan, ipinagkatiwala niya rito ang kanyang anak upang pansamantalang alagaan, habang siya at si Moon ay tatapusin ang kaso at ilalantad si Yeong-in. Hindi hinabol ni Dong-hwan si Yeon-soo. Sa halip, iniutos niya sa pulisya na umatras na dahil natagpuan na ang anak ni Yeon-soo. Kalaunan, ibinalik nila ang batang nanginginig sa takot. Samantala, nalaman ni Yeong-in na nabigo ang kanilang plano at labis siyang nabahala. Agad niyang ipinaalam ito sa kanyang asawa na siyang nasa likod ng lahat. Pinayuhan siya ng asawa na magpahinga at ipaubaya na lamang sa kanya ang natitirang bahagi ng plano. Sa tulong ng isang babaeng mataba, matagumpay na nakalusot sina Yeon-soo at Moon sa mga patrolya ng pulisya. Dinala sila ng babae sa pampang ng ilog. Binalaan ni Moon ang babae na kung sakaling mahuli siya ng pulisya, sabihin lamang na siya ay pinagbantaan. Bagamat alam ng babae na mabuting tao si Moon, nakaramdam siya ng awa at tumulong pa rin. Sumakay si Moon sa kotse na inihanda ng babae at saka ginamot ang sarili niyang sugat. Lubhang naantig si Yeon-soo sa tulong na ibinigay ng isang estranghero. Noon ay inamin ni Moon na hindi iyon ang kanyang tunay na pangalan. Ang totoo, siya ay si Kang Hae-soo, isang dating medical volunteer sa Thailand. Isang araw, natagpuan ni Hae-soo ang isang babaeng biktima ng karahasan. Tinulungan niya itong gumaling at dinala sa isang refugee camp dahil wala na itong mapuntahan.
Pinili ni Hisu na manatili roon upang maglingkod sa mga may sakit, at naging malapit silang parang magkapatid, lalo na nang sumiklab ang COVID. Nabaliw sa sakit si Hisu nang malaman ang sinapit ng babaeng itinuring niyang kapatid, at sa kasamaang palad ay nagkasakit din ito ng malubha. Ang huling hiling ng babae ay tulungan si Hisu sa kanyang plano ng paghihiganti. Hiniling nitong ipakremate ang kanyang katawan at gamitin ni Hisu ang kanyang pagkakakilanlan upang makabalik sa Korea. Ang relong palaging dala ni Hisu ang tanging alaala ng babaeng iyon na ang pangalan ay Moon. Sa kasalukuyan, patuloy na tinatanong ni Yeon-so ang sarili kung bakit siya tinulungan ni Hisu kahit hindi niya natupad ang kanyang pangako. Hindi rin alam ni Hisu ang sagot, marahil ay dahil lamang sa awa. Noong nakaraang buwan, nagkaroon ng eksibisyon sa isang unibersidad at hiniling ng presidente ng paaralan kay Lee Gi-dae na suriin ang mga ipinakitang obra. Ang painting na ibinigay ng mag-asawang Young-in ay tinukoy ni Lee Gi-dae bilang peke, bagay na lubhang nagpahiya sa mag-asawa. Patuloy silang tumawag upang manggulo at pilitin si Lee Gi-dae na kausapin ang prinsipal at bawiin ang kanyang pasya, ngunit nanindigan siya at tumangging makipagkompromiso. Nang kumalat ito online, lalo pang nadagdagan ang galit ng mag-asawang Young-in. Kinagabihan, pumunta sila sa studio shop ni Lee Gi-dae upang harapin siya, ngunit tumanggi itong lumabas. Dahil dito, tuluyang nawalan ng kontrol ang asawa ni Young-in. Pumasok siya sa shop, kinuha ang bote ng alak at hinampas sa ulo si Lee Gi-dae. Sinubukan siyang pigilan ni Young-in, ngunit hindi na nito napigil ang asawa. Inalis ng babae ang kanyang relo, inilapag ito sa mesa, at kinuha ang kutsilyo upang saksakin sa leeg si Lee Gi-dae. Hindi inaasahan ni Young-in ang mangyayari. Nang makita niyang nanginginig at nag-aalala ang asawa, ibinigay niya rito ang isang itim na Amerikana. Pinayuhan niya ang asawa na umalis muna habang siya ang maglilinis ng eksena. Gumamit siya ng kemikal upang burahin ang mga bakas, ngunit hindi niya napansin na dumating na si Yeon-so. Nagtago siya sa isang sulok, ngunit nakalimutan niyang burahin ang fingerprint ng asawa sa talim ng kutsilyo at ang marka ng relo sa mesa. Sa kasalukuyan, nais ni Yeon-so na makumpirma kung sino talaga ang pumatay sa kanyang asawa. Balak niyang bumalik sa studio shop upang hanapin ang tansong may fingerprint ng tunay na salarin. Tinulungan din siya ni Hisu na makakalap ng ebidensyang magpapatunay na hindi siya ang pumatay. Si Jae-hon, ang dating tagapag-alaga ng pusa, ang nagpadala ng orihinal na video kay Junggu upang maibigay sana kay Donghon. Nagkataong naroon si Donghon nang matanggap ang video, at mula noon ay tuluyan na siyang naniwala sa kawalang sala ni Yeon-so. Pinayuhan ni Junggu si Yeon-so na bumalik at makipagtulungan sa kanila upang mahuli si Young-in. Napagkasunduan nilang magkita sa studio shop kung saan inaasahang lalabas ang buong katotohanan. Naunang dumating sina Yeon-so at Hisu sa shop at napansin nilang may tao na sa loob. Sa parehong oras, hinahanap ni Young-in ang bronze painting mold upang palitan at burahin ang huling ebidensya. Dahil dito, kinuha ni Yeon-so ang kutsilyo at nagbanta, pinilit si Young-in na sabihin ang totoo. Sinikap ni Young-in na akuin ang lahat at tulungan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-amin na siya ang pumatay kay Lee Gi-dae. Gayunman, hindi naniwala si Yeon-so sapagkat malinaw sa kanyang alaala na ang nakita niya noon ay ang asawa ni Young-in. Mariing itinanggi ni Young-in ang pagkakasangkot ng kanyang asawa at iginiit na wala itong kinalaman sa krimen. Sa kabuuan ng kanyang pagsasalaysay, lumabas na ang plano mula simula hanggang wakas ay siya ang nagpatupad, ngunit sa katotohanan, ang lahat ay kontrolado ng kanyang asawa. Biglang may tumunog na telepono sa labas, dahilan upang mabilis na lumapit si Yeon-so kay Young-in, na agad namang sinikap kontrolin ang sitwasyon. Dahan-dahang pumasok si Hisu at ipinahawak sa kanya ang telepono. Tumatawag si Junggu kay Young-in, ngunit agad itong ibinaba. Doon napagtanto ni Young-in na naipadala na ni Yeon-so ang orihinal na video kay Junggu, bagamat hindi malinaw ang mukha ng tunay na salarin. Dahil dito, bumuo si Young-in ng panibagong plano, aamin si Yeon-so na siya ang pumatay sa kanyang asawa at magpapakamatay, habang si Hisu naman ay utusan na umupa ng tao upang manakot. Gayunman, dahil hindi nabayaran ang taong iyon, ipinagkanulo nito si Young-in sa kalaban. Hindi pumayag si Hisu na magtagumpay si Young-in, kaya agad niya itong sinugod upang salakayin. Gayunpaman, mabilis siyang nasupil. Inutusan ni Young-in si Yeon-so na sirain ang lemon mold, at nagbanta na kung hindi siya susunod, mawawala ang ina ni Hisu. Dahil dito, napilitan si Yeon-so na sundin ang utos. Ninais pa ni Young-in na idamay si Hisu sa lahat ng krimen, ngunit pinayuhan siya ni Yeon-so na tumigil na. Alam ni Young-in na hindi niya magagawa iyon sapagkat sinabi sa kanya ng kanyang asawa na dahil sa katapatan ni Yeon-so, tuluyang gumuho ang kanilang plano. Kung nakipagtulungan lamang sana si Yeon-so, hindi sana umabot sa ganitong trahedya. Sa puntong iyon, sinagot ni Hisu ang matagal ng tanong ni Yeon-so. Ang dahilan kung bakit niya ito tinulungan ay upang maibalik ang lahat sa dati. Wala nang mawawala kay Hisu, samantalang si Yeon-so ay may anak at tahanang maaari pang balikan. Biglang inagaw ni Hisu ang kutsilyo mula kay Young-in at sinaksak ang sarili. Sakto namang dumating sina Donghon at Junggu at nasaksihan ang lahat. Labis ang galit at sakit na naramdaman ni Yeon-so, ngunit ayaw ni Hisu na madungisan pa ang kanyang mga kamay. Sa huli, si Hisu mismo ang tumapos sa buhay ni Young-in bago siya tuluyang pumikit. Inalalayan siya ni Yeon-so sa paraang katulad ng ginawa niya noon sa kanyang namamatay na asawa. Muling bumalik ang matinding sakit sa kanyang dibdib, na parabang may isa na namang mahalagang bagay ang nawala sa kanya. Matapos ang libing ni Hisu, hinarap ni Yeon-so ang apela. Sa tulong ng video na nakuha ni Hisu, napatunayan na hindi si Yeon-so ang pumatay kay Sehon. Ang tunay na salarin ay si Young-in, ngunit itinago nito ang kanyang personal na relasyon sa kaso ng pagpatay.
Ang mismong abogado na tumulong kay Yeonso na manindigan ang siya ring naging mitsa ng kanyang trahedya. Habang nasa bilangguan, napilitan si Yeonso na makipagkompromiso sa isang bantay, kahit batid niyang ito ay isang malaking krimen sapagkat iyon lamang ang paraan upang makabalik siya sa kanyang anak at malaman ang buong katotohanan ng kaso. Kung hindi dahil sa mapanganib na hakbang na iyon, marahil ay nananatili pa rin siyang nakakulong at hinahatulan ng buong lipunan. Binigyang diin ni Junggu na hindi lamang si Yeonso ang may pananagutan, kundi pati ang korte, mga taga-usig at pulisya. Kung hindi sila naging padalos-dalos at hindi agad hinatulan si Yeonso, hindi sana nangyari ang lahat ng trahedyang sumunod. Inamin ng hukom ang bahagi ng kanyang pagkukulang. Pinawalang sala si Yeonso sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa, ngunit para sa mga kasong iligal na pagdakip at pagtatangkang pumatay, kinailangan niyang tanggapin ang nararapat na parusa. Sa kabutihang palad, ang lolo ni Sehun ay naghain ng petisyon upang makatanggap si Yeonso ng suspendidong sentensya. Inamin niyang may bahagi rin siya ng pananagutan, at kung noon pa lamang ay pinayuhan na niya si Sehun na aminin ang kasalanan at harapin ang parusa, hindi sana nadamay ang ama at kapatid na babae ni Hisu na naging ugat ng kanyang paghihiganti. Si Hisu ay isang doktor na nagligtas ng maraming buhay, hindi isang malamig na mamamatay tao. Kahit si Donghwan ay nagsisi sa kanyang mga naunang desisyon, ngunit alam niyang walang lunas ang pagsisisi. Ilang araw makalipas, tinawag sa istasyon ang asawa ni Young-in para sa investigasyon. Mariin niyang itinanggi ang pagpatay kay Lee Gi-dae sapagkat alam niyang wala nang natitirang ebidensya. Ang tansong frame ay sinira ni Young-in, ang huling painting na may fingerprint ay napunit, at ang relo ay itinapon sa dagat kasama ng kanyang mga alahas. Bagamat totoo na wala ng direktang ebidensya si Donghwan, malinaw na sa kasong pagiging kasabwat at pagsira ng ebidensya ay hindi makakatakas ang asawa ni Young-in. Nangako si Donghwan na haharap siya sa nararapat na parusa. Nang tanungin siya muli ng babae kung sigurado na ba siya ngayon, ngumiti lamang si Donghwan bilang tugon. Isang taon ang lumipas, nagtungo si Yeonso at ang kanyang anak sa Thailand, dala ang relo ni Hisu upang ibalik ito sa tunay na may-ari. Sa wakas, natupad ang huling hiling ni Hisu na maibalik ang lahat sa dati. Sa ngalan ng dangal, nagiging malupit ang tao at gumagamit ng krimen upang itago ang katotohanan. Sa huli, nanaig pa rin ang katarungan, ngunit ang mga namatay ay hindi na maibabalik. Kaya't kailangang pangalagaan ang dignidad at mamuhay ng matuwid. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.